Aksidente kong nalaman ang nakatagong sikreto ng manugang kong akala ko'y nagtataksil. Ito ang nagpabago sa pananaw ko sa buhay at pamilya. Paglubog ng araw, ang nagliliyab na sinag ng hapon ay sumisilip sa maliit na bintana, pinapaliguan ng gintong liwanag ang kusina ng pamilya Teresa sa Malabon. Nakaupo si Aling Teresa, nakasandal ang kuba niyang likod sa lumang upuang kawayan, mabigat ang tingin na sinusundan ang bawat galaw ng kanyang manugang na si Isabel. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, bakit tahimik na kinukuha ng babaeng ito ang bawat butil ng kanin na sobra, ang bawat piraso ng gulay na naiwan pagkatapos kumain, at maingat na inilalagay sa plastic bag bago ito dalhin sa kung saan. Sa simula, naisip niya na si Isabel ay matakaw o sakim, pero ang kilos na ito ay paulit-ulit na ginagawa, misteryoso. Ang pagdududa ay nagsimulang sumibol, lumalaki sa kanyang puso, tulad ng isang madilim na ulap. Saan mo dinadala ang kanin na yan? Tanong niya isang araw, mabigat ang boses. Nagulat si Isabel, yumuko, at nauutal na sumagot, dinadala ko lang po sa mga aso't pusang gala sa bakanteng lot doon. Direktang tiningnan ni Aling Teresa ang balisa niyang manugang, lalong nalito ang kanyang puso. Sa panlabas, si Isabel ay isang mabait at maasikasong manugang, hindi kailanman sumasagot o nagtataas ng boses. Ngunit ang tahimik at misteryosong ugali niyang iyon ay mas lalo siyang pinakaba. Sabi nga nila, ang mabait na manugang, kapalaran ng biyenan, pero bakit pakiramdam niya may malaking sikreto itong tinatago? Kinagabihan, nang lumabas si Isabel na dala ang bag ng kanin, tahimik na sumunod sa kanya si Aling Teresa. Ang makitid at baluktot na eskinita ay patungo sa isang masikip at basa-basang daan. Tahimik siyang nagtago sa likod ng matitinik na kawayan, malakas ang tibok ng puso niya na para bang gustong tumalon palabas. Nagmamadaling naglakad si Isabel, payat ang mga balikat sa ilalim ng kupas na damit, nag-aalala na baka may makakita sa kanya. Kumunot ang noo ni Aling Teresa, sinundan ang kanyang manugang sa isang sira-sirang squatter area, kung saan ang mga pader ay kalawang na at ang mga bubong ay tagilid. Sandali siyang nagulat, hindi niya inasahan na pupunta si Isabel sa ganitong lugar. Isang squatter area na madalas bulungan ng mga taga-nayon na puno ng mga hindi mapagkakatiwalaang taga-ibang lugar. Mahinang kumatok si Isabel sa isang tagilid na bahay, at bumukas ang kawayan na pinto na naglikha ng kaluskos. Sa sandaling iyon, lumapit pa si Aling Teresa, pinipigilan ang hininga habang sumisilip sa loob. At sa sandaling iyon, parang pinisil ang kanyang puso. Sa harap niya ay hindi mga aso't pusang gala, kundi isang napakapayat na babae na humihinga ng bahagya sa isang lumang kawayang kama. Sa tabi nito, may nakaupong isang batang nasa 5 o 6 na taong gulang, malaki ang mga mata, at sabik na nakatitig sa bag ng kanin na dala ni Isabel. "Nay, may kanin na, may isda pa," sigaw ng bata. Nagmamadali itong kumuha ng isang dakot na kanin at sinubo, na parang matagal nang nagugutom. Agad na inilapag ni Isabel ang bag ng pagkain at dahan-dahang inalis ang kamay ng bata. "Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. Ngayon may kaunting isda, kumain ka ng marami para magkalakas ka." Ang boses ni Isabel ay napakabait at mainit, kaya kahit si Aling Teresa, na kilalang striktong biyenan, ay nagulat. Tumakbo ang isang malamig na kuryente sa kanyang likod. Bakit lihim na nagdadala ng kanin ang kanyang manugang sa mag-inang ito? Sino sila? May koneksyon ba sila kay Isabel? Sunod-sunod na tanong ang dumating, kaya't hindi niya napigilan ang sarili, at mabilis na lumapit sa pintuan, nanginginig ang mga kamay. Biglang tumingala ang bata, nakita si Aling Teresa na nakatayo sa labas, na lalaki ang mga mata sa gulat. Nagulat si Isabel at lumingon, ang mga mata ng mag-ina ay nagtagpo, puno ng gulat, pagkalito, at kahihiyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aling Teresa na parang nabasag ang kanyang puso. Ang imahe ng bata na nagugutom na sumusubo ng bawat butil ng tirang kanin, kasama ang mga luhang dumadaloy sa maputlang mukha ng babae sa kama, ay nagpatigil sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara. Akala niya nagtataksil o may ginagawang masama ang kanyang manugang, pero hindi niya inasahan na ang katotohanan ay ganoon kasakit. Nakatayo si Aling Teresa, hindi makagalaw sa harap ng tanawin, isang malaking pagsisisi ang bumalot sa kanya, at hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakapagsalita, mabilis na lumabas si Isabel at nanginginig na hinawakan ang kanyang kamay. "Nanay, pakiusap, hayaan niyo po akong magpaliwanag." Pero tuyo ang lalamunan ni Aling Teresa at hindi siya makapagsalita. Naramdaman niya ang pagsisisi at awa sa kanyang puso,
na parang sa buong buhay niya ay hindi niya talaga naintindihan ang kanyang mabait na manugang. Nagsisimula pa lang ang kwento at marami pang nakatago sa likod nito. Ang hangin sa loob ng tagilid na bahay ay parang bumigat pagkatapos ng tadhana na pagtatagpo ng tingin ni Aling Teresa at Isabel. Sa labas, ang hapon ay nagdidilim na, ilang mahinang sinag na lang ang tumagos sa kalawang na bubong, tumama sa basa-basang sahig. Ang amoy ng lumang gamot na hinaluan ng amoy ng dampi ay dumikit sa balat niya, na nagpapahirap sa paghinga ni Aling Teresa. Pero ang mas nagpahirap sa paghinga niya ay hindi ang mabahong amoy, kundi ang tanawin sa harap niya. Ang tanawin ng isang nagugutom na bata na kumakain ng bawat piraso ng tirang kanin na inakala niya na dapat itapon. Lumabas si Isabel na balisa, hinawakan ang kamay ni Aling Teresa, namumula ang mga mata. Nay, pakiusap, hayaan niyo po akong magpaliwanag, hindi ko po ito sinasadya, natatakot lang po ako na baka hindi kayo pumayag. Ang kanyang nanginginig na boses ay parang hangin na dumadaan sa siwang ng pinto, puno ng pag-aalala. Tahimik pa rin si Aling Teresa. Ang mga mata na puno ng luha ay hindi inaalis sa imahe ng payat na babae na nakahiga sa sulok. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay halos nakapikit na parang wala ng buhay. Ang bata ay mahigpit na nakayakap sa bag ng kanin, habang kumakain ay tumitingin sa kanya, kalahating takot, kalahating nagmamakaawa. Sa puso ni Aling Teresa, ang bawat piraso ng alaala, ang bawat matigas na pag-iisip tungkol sa kanyang manugang ay biglang nagkadurog-durog. Nay, pakiusap, wag po kayong magkamali sa pag-intindi. Ang babaeng iyon ay si Ate Luna, dati po siyang kapitbahay ko sa probinsya. Maaga pong namatay ang asawa niya dahil sa aksidente, at nag-iwan ng isang maliit na anak at mga utang na hindi pa nababayaran. Madalas po siyang nagkakasakit at hindi na makapagtrabaho, kaya't sa pansamantalang bahay na ito sila sumisilong. Naawa po ako sa sitwasyon niya, minsan lugaw lang na may patis ang kinakain nila. Naawa po ako kaya nagdadala po ako ng tirang kanin namin sa kanila. Sunod-sunod na sinabi ni Isabel, nanginginig ang boses, ang mga mata ay nagmamakaawa na parang humihingi ng pag-unawa. Nang marinig ang mga salitang iyon, parang pinisil ang puso ni Aling Teresa. Sa loob ng maraming araw, mali ang akala niya sa kanyang manugang, inisip niya na si Isabel ay makasarili, at nagtatago, minsan pa nga ay inisip niya na ginagamit ni Isabel ang kanin sa masamang bagay. Hindi niya inasahan na sa likod ng kanyang katahimikan ay may isang napakabait na puso. Ang manugang ko, lihim na gumagawa ng kabutihan na ganito, tanong niya sa sarili, tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha, tumatagos sa kanyang kupas na damit. Nang makita ni Isabel ang luha ng kanyang biyenan, mas lalo siyang nag-alala. Pakiusap, Nay, wag po kayong magalit sa akin, gusto ko lang po tumulong ng kaunti, wala po akong masamang intensyon. Huminga ng malalim si Aling Teresa, nanginginig ang kamay na hinawakan ang kamay ni Isabel. Anak, hindi ako galit, nagsisisi ako. Mali ang akala ko sa'yo. Ang bata na tahimik lang kanina ay tumingala nang marinig ang mabait na boses ni Aling Teresa. Nauutal ito, Lola, galit po ba kayo kay Ate Isabel? Napakabait po niya, araw-araw po niya kaming binibigyan ng pagkain, kaya po buhay pa kami ng nanay ko. Pagkasabi nito, napuno ng luha ang mata ng bata. Nanginginig ang kanyang labi na parang takot na mawala ang tanging source ng buhay niya. Ang mga salitang iyon ng bata ay nagpatigil kay Aling Teresa. Kaya pala ang mga tirang kanin, ang mga lumamig na sabaw na inakala niya na sayang ay naging buhay ng isang bata. Lumingon siya kay Isabel, at bigla niyang naisip, ang kanyang manugang ay napakabait at mapagpatawad. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Aling Teresa ng isang malalim na pagbabago sa kanyang pananaw. Sa buong buhay niya, ipinagmamalaki niya ang pagiging malinis at masunurin sa mga tradisyon, nabubuhay ng may prinsipyo, at ayaw na gumawa ng kakaibang bagay ang kanyang manugang. Pero ngayon, sa harap ng isang batang nabubuhay, dahil sa pagbabahagi ni Isabel, naintindihan niya na ang kabaitan sa kapwa ay ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya. Ang babae sa kama ay dahan-dahang gumalaw at pilit na umupo. Napapayat siya na kitang-kita ang kanyang mga buto, at ang boses niya ay malat, salamat, Isabel, salamat, Aling Teresa. Kung wala siya, baka hindi na kami nabuhay ng anak ko. Pagkatapos ay umiyak siya, ang kanyang pag-iyak ay humalo sa tunog ng hangin sa labas na nagpadagdag sa lungkot ng lugar. Lumapit si Aling Teresa, at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae, huwag kang mag-alala, magpahinga ka lang, habang may buhay, may pag-asa. Hindi kayo nag-iisa. Maging siya ay nagulat sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig.
Hindi na iyon ang mapanuring boses ng isang striktong biyenan, kundi ang tunay na simpatya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin si Isabel sa kanyang biyenan, ang kanyang mga mata ay nagningning sa gulat na may halong emosyon. Sa loob ng maraming taon na magkasama sila, hindi niya inisip na si Aling Teresa ay magiging ganoon kabait. Sa puso ni Isabel ay may biglang ligaya, na parabang ang bigat na matagal na niyang dinadala ay sa wakas ay nabawasan. Madilim na ang langit, hinawakan ni Aling Teresa ang kamay ni Isabel at dahan-dahang sinabi, "Halika na anak, umuwi na tayo, baka mag-alala sila sa bahay. Bukas, babalik tayo at magdadala ako ng mga gamit para ako na mismo ang mag-asikaso. Hindi mo na kailangang magdusa ng mag-isa." Nang marinig ito, umiyak si Isabel, dumaloy ang kanyang luha na parang ilog. Yumuko siya sa balikat ng kanyang biyenan, naramdaman ang init na matagal na niyang inakala na hindi niya kailanman makakamit. Ang nanginginig at lampan na yakap ay sapat na upang tanggalin ang lahat ng invisible na distansya sa pagitan ng mag-ina. Nang gabing iyon, nang makauwi sila, hindi makatulog si Aling Teresa. Ang imahe ng bata na may mga mata na puno ng pag-asa at ang payat na babae ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Iniisip niya ang kanyang sarili, na sa loob ng maraming taon ay nabubuhay sa kasaganahan, ngunit nagrereklamo pa rin at sumusukat sa bawat galaw ng kanyang manugang. Samantalang si Isabel, isang batang babae na nagdadala ng bigat ng pamilya ng asawa, ay may sapat pa ring kabaitan upang tumulong sa iba. Naramdaman ni Aling Teresa na napakaliit niya sa harap ng kabaitan ng kanyang manugang. Akala niya siya ang nagpapanatili ng disiplina at nagtuturo sa kanyang mga anak at apo. Pero ang totoo, siya pala ang kailangang turuan ng manugang niya tungkol sa kabaitan. Sa tahimik na sandaling iyon, umiti si Aling Teresa sa dilim, isang ngiti na may halong lungkot, pagsisisi, at pasasalamat. Tahimik niyang sinabi sa sarili, "Bukas, tiyak na tutulungan kita, hindi natin hahayaan na maghirap ang mag-ina." Ang kwento ng biyenan at manugang ay tila umiikot lang sa ilang tirang kanin, pero ito pala ang nagbukas ng isa pang daan, kung saan ang pagmamahal at pag-unawa ay nag-ugnay sa mga tao. At iyon palang ang simula ng malalaking pagbabago. Kinabukasan, maagang nagising si Aling Teresa. Halos hindi siya nakatulog noong isang gabi. Ang mga imahe ng payat na bata at ang mga mata na nagmamakaawa ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Siya ay isang babaeng sanay sa matipid na pamumuhay, pero hindi niya inisip na ang tirang kanin at sabaw ng kanyang pamilya ay magiging buhay ng isang hindi niya kilalang mag-ina. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naawa, nagsisisi, at determinado na gumawa ng isang bagay upang makabawi. Maaga ring nagising si Isabel at bumaba sa kusina para maghanda ng almusal. Nang makita niya ang kanyang manugang na nakayuko at nagsisiga ng apoy, at ang kanyang kamay ay mabilis na naghihiwa ng gulay, naramdaman ni Aling Teresa na mainit ang kanyang mga mata. Dati, tuwing nakikita niya ang eksenang ito, pinupunan niya ang bawat galaw at sinisiyasat kung sapat ba ang lasa ng pagkain o kung nagsasayang ba ng mantika si Isabel. Pero ngayon, naramdaman niya ang init sa kanyang puso, at napagtanto na ang kanyang manugang ay tahimik na tumutulong sa pamilya at nagbabahagi pa sa iba. "Isabel, magluto ka pa ng kanin ngayon at pupunta tayo ng mag-ina sa mag-inang Luna. Hindi mo na kailangang magtago, kasama mo na ako." Mahinang sinabi ni Aling Teresa, ang kanyang boses ay malalim at kaiba sa dati. Tumingala si Isabel, nagulat at namumula ang mga mata. "Nanay, hindi po ba kayo galit?" Umiling si Aling Teresa at inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang manugang. "Hindi ako galit. Nagsisisi lang ako dahil napakasikip ng isip ko at hinayaan kitang gawin ito ng mag-isa. Mula ngayon, sabihin mo lang sa akin kung may problema ka, tayo ay pamilya, di ba?" Nang marinig ito, umiyak si Isabel, sunod-sunod ang pagtulo ng luha, pero sa pagkakataong ito ay luha ng kaluwagan. Sa loob ng maraming buwan, tahimik niyang dinala ang bigat. Ngayon, nang naintindihan siya ng kanyang biyenan, naramdaman niya na nabawasan ang mabigat na bigat sa kanyang puso. Nang almusal, si Aling Teresa mismo ang naglagay ng kanin sa lalagyan at maingat na inimpeke. Kumuha din siya ng kaunting isda mula sa gabi bago, at nagdagdag ng nilagang gulay, inilagay sa isang lalagyan para dalhin. Sa daan patungo sa pansamantalang bahay, magaan ang kanyang mga paa, ngunit mabigat ang kanyang puso. Ang mga tao sa paligid ay nakita siya at si Isabel na magkasamang naglalakad, at mumiti, napakalapit na ngayon ng biyenan at manugang ni Aling Teresa. Ngiti lang ang tugon niya habang naramdaman niya ang init sa kanyang puso.
Nang makarating sila sa sirasirang bahay kahapon, tumakbo ang bata para salubungin sila, maliwanag ang mga mata nito. Ate Isabel, Lola, sigaw nito, ang boses ay inosente. Yumuko si Aling Teresa at hinaplos ang ulo nito, naramdaman niya ang nanginginig niyang kamay pero puno ng pagmamahal na hindi niya inakala. Ang babae na si Luna ay pilit na bumangon. Nang makita niya si Aling Teresa na kasama ni Isabel, nagulat siya. Isabel, pasensya na, istorbo na ako. Huwag po kayong magkamali sa pag-intindi. Ininterrupt siya ni Aling Teresa at dahan-dahang umiling. Hindi, huwag mong isipin yan. Naintindihan ko na. Ang mga taong may problema ay dapat magtulungan. Mula ngayon, ituring mo ako bilang pamilya, huwag kang mahiya. Tahimik si Luna at dumaloy ang luha sa kanyang mga mata, hindi siya makapagsalita. Ang maliit na silid ay parang nagliwanag dahil sa hindi inaasahang katapatan mula sa isang hindi kilalang tao. Mula noon, si Aling Teresa at Isabel ay nagpapalit-palit sa pagdadala ng kanin, minsan nagdadagdag ng bigas at gulay para sa mag-inang Luna. Sa simula, nag-alala si Aling Teresa sa mga sabi-sabi ng mga tao, pero binaliwala niya ito. Kailan ba magiging sapat ang mga dila ng tao, basta't tama ang ginagawa mo, okay na? Naisip niya sa sarili. Lumipas ang panahon, ang bata ay lalong naging malusog dahil sa karagdagang kanin at sabaw. Siya ay naging masigla at laging nakayakap kay Isabel at Aling Teresa na parang isang bata na nakakita ng init ng pamilya. Tuwing nakikita niya itong ngumiti, naaalala ni Aling Teresa ang pagkabata ng kanyang mga anak at lalo siyang naawa. Isang hapon, nang nagdadala sila ng lugaw, biglang umubo si Luna at ang kanyang mukha ay naging asul. Nag-alala si Isabel at nagmamadali na kumuha ng tuwalya at inalalayan siyang humiga. Nagmamadali si Aling Teresa, hindi natin ito pwedeng hayaan, kailangan natin siyang ipa-check up mayon din. Nag-alala si Isabel pero ang pambayad sa ospital. Matigas na sinabi ni Aling Teresa, huwag kang mag-alala, mas mahalaga ang buhay ng tao, iligtas muna natin siya. Pagkasabi nito, tumakbo siya palabas at humingi ng tulong sa mga kapitbahay para tumawag ng sasakyan. Buong gabing iyon, sila at Isabel ay nagbantay sa ospital, inaasikaso ang mga papel, at nagbabayad ng paunang bayad. Siya ay hindi mayaman, pero ang 33,332 piso na naipon niya sa loob ng mahabang panahon ay handa niyang ibigay ng walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, sa loob ng puting silid ng ospital, umupo siya sa tabi ng kama ni Luna, at mahinang sinabi kay Isabel, nakikita mo. Maikli lang ang buhay, para saan pa ang yaman kung hindi mo ito gagamitin para iligtas ang buhay. Matanda na ako, ngayon, gusto ko lang makagawa ng mabuti sa mundo. Tahimik na hinawakan ni Isabel ang kamay ng kanyang biyenan, namumula ang mga mata. Hindi niya inakala na darating ang araw na uupo sila ng magkasama, at mag-aalala para sa isang hindi nila kakilala na parang pamilya. Ang distansya sa pagitan ng biyenan at manugang ay isang malalim na hukay noon, pero ngayon ay napuno na ng pagmamahal at pagbabahagi. Pagkatapos ma-admit, sinabi ng doktor na si Luna ay may malubhang tuberculosis at kailangan ng mahabang paggamot. Nang marinig ang balita, tahimik na umupo si Aling Teresa. Alam niya na ang daan sa harap ay mahirap, pero may determinasyon siya sa kanyang puso, anuman ang mangyari, hindi ko sila iiwan. Mula noon, araw-araw siyang bumibisita kasama si Isabel. Minsan, siya pa mismo ang nagluluto ng lugaw at sabaw at dinadala sa ospital na parang inaalagaan niya ang sarili niyang anak. Ang mga tao sa ospital ay nagbubulungan, siguro kamag-anak ng matanda, pero ngiti lang ang sagot niya at hindi na kailangang magpaliwanag. At si Isabel, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang biyenan. Hindi na ito strikto at mapuna sa bawat maliit na bagay, kundi naging mapagpatawad at mas maunawain. Ang katotohanan tungkol sa tirang kanin ang naging tulay na nag-ugnay sa dalawang puso na dating magkalayo. Sa mga araw na yon, kahit pagod, parehong nakaramdam si Aling Teresa at Isabel ng gaan sa kanilang puso. May bagong apoy na nag-apoy sa kanila, ang apoy ng kabaitan at pagkakaisa. At mula dito, ang kwento ay magbubukas sa maraming hindi inaasahang pagliko. At mula sa maliit na pagbabahagi na iyon, isang malaking problema ang biglang dumating na kailangan nilang harapin ang pinakamahirap na desisyon. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, bumuti ang kalusugan ni Luna, pero pinayuhan pa rin ng doktor na kailangan ng mahabang paggamot, regular na pag-inom ng gamot, at sapat na nutrisyon. Nang marinig ito, namutla si Aling Teresa. Ang babaeng ito ay matagal nang naghihirap at ngayon ay may karamdaman pa,
Paano nila kayang bayaran ang mahabang paggamot? Tiningnan niya si Isabel, nakita niya na nag-aalala din ito, mahigpit ang labi. Malinaw na pareho silang isang bagay ang iniisip, kung hindi nila tutulungan ang mag-inang Luna, hindi na sila mabubuhay pa. Lumabas si Aling Teresa, umupo sa mahabang upuan sa hallway ng ospital, at tiningnan ang mga taong dumadaan. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala, ang mga taon na nag-isa siyang nagpapalaki sa mga anak niya nang maagang namatay ang kanyang asawa. Dati, tinulungan din siya ng ilang mababait na kapitbahay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bigas at kanin. Kung wala sila, baka hindi nila nalampasan ang hirap. Naalala niya yon at kumirot ang kanyang puso. Pagkatapos, parang may boses na nagsasabi, dati, tinulungan ka ng ibang tao, ngayon, oras mo naman para tumulong sa iba. Umupo si Isabel sa tabi niya, at mahinang nagtanong, Nanay, sasabihin po ba natin ito sa asawa ko? Natatakot po ako na baka hindi siya pumayag. Mahigpit po siya sa pera at hindi naman tayo mayaman. Huminga ng malalim si Aling Teresa at tiningnan ang kanyang manugang ng may determinasyon. Anak, hindi natin ito pwedeng ipagpaliban. Kung hihintay natin ang lalaki na pumayag, kailan pa? Tayong mga babae, kung mahal natin, tulungan natin, walang masama doon. Sa oras ng hirap, isang simpleng kanin lang, isang kamay na inaalok ay sapat na para makaligtas sa buhay. Nang marinig ni Isabel ang sinabi ng kanyang biyenan, tumulo ang kanyang luha. Naantig siya sa pagbabago ng kanyang biyenan. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang strikto at matigas na tao, pero ngayon, kaya niyang magsabi ng napakabait na mga salita. Dahan-dahan siyang tumango at hinawakan ang kamay ng kanyang biyenan, pakinggan po kita, tutulungan natin ang mag-ina. Kinabukasan, kumuha si Aling Teresa ng bigas sa imbakan at ilang gulay mula sa hardin at dinala kay Luna. Umiyak si Luna at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Aling Teresa, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan ni Isabel. Kung may susunod man na buhay, gusto ko pong maging anak niyo para mapagsilbihan ko kayo. Nang marinig iyon, kumirot ang puso ni Aling Teresa. Mula noon, halos araw-araw silang bumibisita ni Isabel. Ang bata ay lalong naging malapit sa kanya, tuwing nakikita siyang dumarating, tatakbo ito at yayakap sa kanya at tatawag ng masayang-masaya. Lola, nagdala po ba kayo ng kanin para sa akin? Nang marinig ang inosenteng tawag na iyon, parehong nalungkot at sumaya si Aling Teresa. Nalungkot dahil ang bata ay napakabata pero nagdusa na sa hirap, sumaya dahil may pag-asa pa rin ito sa tao. Pero nagsimula ang problema nang hindi sinasadyang nalaman ng asawa ni Isabel, si Marco. Isang hapon nang umuwi siya galing sa trabaho, nakita niya si Isabel na nagbabalot ng pagkain, at ang kanyang nanay naman ay nag-aayos ng bigas sa sako. Nagduda, at matigas siyang nagtanong, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Sa loob ng ilang araw, ang kanin sa bahay ay mabilis na nababawasan. May tinatago ba kayo sa akin? Balisa si Isabel. Bago pa siya makasagot, nagsalita na si Aling Teresa. Nagdadala kami ng pagkain sa mag-inang Luna sa squatter area. Sobrang hirap nila, kung hindi namin sila tutulungan, magugutom sila hanggang mamatay. Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Marco. Kumulot ang noo niya at matigas ang boses, Nay, hindi naman tayo mayaman. Kailangan pa naming mag-asawa na tustusan ang pag-aaral ng mga anak namin. Bakit niyo ibinibigay ang bigas at pera sa ibang tao? Lahat ng tao ay naghihirap, matutulungan ba natin silang lahat? Tiningnan ni Aling Teresa ang kanyang anak, matigas ang mga mata ngunit kalmado ang boses. Anak, totoo na lahat ay may problema, pero hindi lahat ay naghihirap na halos wala nang makain. Kung kaya nating tulungan, tulungan natin, hahayaan mo na lang ba silang maghirap? Hindi pa rin kumbinsido si Marco, lumingon siya sa kanyang asawa. Isabel, kasabwat ka din? Sa buong panahon na ito, lihim mong dinadala ang tirang kanin, para pala sa ibang tao. Iniisip mo ba ang mga anak natin dito sa bahay? Nang marinig ang sinabi ng asawa, namumula ang mga mata ni Isabel. Sinubukan niyang magsalita, pero matigas na nagsalita si Aling Teresa, Marco, tumahimik ka. Ang alam mo lang ay mag-isip ng pera. Ang asawa mo ay may mabuting puso, dapat ipinagmamalaki mo siya. Sinasabi ko sa iyo, dahil may mga taong marunong magbahagi, ang lipunan ay may kabaitan pa rin. Subukan mong alalahanin, dati noong namatay ang tatay mo, paano ko kayo pinalaki? Kung hindi dahil sa awa ng mga kapitbahay na nagbigay sa atin ng bigas at kamote, buhay pa ba kayo ngayon? Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa puso ni Marco.
Tahimik siya at mahigpit na nakakuyom ang mga labi. Totoo nga, ang kanyang pagkabata ay nabuhay dahil sa tulong ng mga kapitbahay. At ngayon, siya mismo ang nagbabawal sa kanyang ina at asawa na tumulong sa iba. Yumuko siya nang walang sinasabi at tahimik na pumasok sa silid. Sinundan siya ni Isabel ng tingin, mabigat ang kanyang puso. Nag-aalala siya na baka magalit ang asawa niya, pero kahit papaano, kasama niya ang kanyang biyenan, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, para patunayan ang kanyang determinasyon, si Aling Teresa mismo ang nagluto ng malaking kaldero ng lugaw at sinabi kay Isabel na dalhin sa ospital para sa mag-inang Luna. Nang umalis sila, sinabi niya, hayaan mo si Marco, kakausapin ko siya. Gawin mo lang ang alam mong tama. Nang marinig ito, naramdaman ni Isabel ang paghanga. Hindi niya inakala na kaya siyang ipagtanggol ni Aling Teresa. Ang imahe ng biyenan na dati strikto at masungit ay naging matibay na suporta. Pero, isang hindi inaasahang problema ang dumating. Nang gabing iyon, nang makauwi si Isabel at Aling Teresa, narinig nila ang masamang balita mula sa ospital. Biglang lumala ang kalagayan ni Luna at kailangan siyang ilipat sa emergency room. Nang marinig ito, nag-alala si Aling Teresa at nagmamadaling hinawakan ang kamay ni Isabel para bumalik sa ospital sa gitna ng gabi. Sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng ospital, pareho silang nakatayo sa labas ng emergency room, tinitingnan ang mga doktor at nurse na nagmamadaling papasok at palabas. Ang tunog ng mga makina ay patuloy na umaalingaw-ngaw, ang tunog ng mga tawag ay nagpahirap sa kanilang puso. Ang bata ay umiiyak ng malakas sa bisig ng isang nurse, tinatawag ang nanay niya ng walang pag-asa. Nanginginig si Aling Teresa at dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Isabel at mahinang bumulong kung sakaling may mangyari sa kanya, sino ang mag-aalaga sa bata. Umiyak din si Isabel at niyakap ang kanyang biyenan. Nakatayo sila ng magkasama, parehong nakakaramdam ng sakit at pag-aalala na hindi pa nila naramdaman. Mahigpit na nakasara ang pinto ng emergency room at ang bawat minuto ay parang isang siglo. At pagkatapos, biglang bumukas ang pinto at isang doktor ang lumabas na may seryosong mukha. Lumabas ang doktor na may seryosong mukha at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod pagkatapos ng ilang oras na stress. Tinanggal niya ang kanyang maskara, huminga ng malalim, sino ang pamilya ng pasyente? Nang marinig ang tanong na yon, sabay-sabay na lumapit si Aling Teresa at Isabel, ang kanilang mga mata ay nag-aalala at ang kanilang puso ay parang gustong tumalon palabas ng kanilang dibdib. Nanginginig ang boses ni Isabel, Doktor, si Luna. Kumusta po siya? Tiningnan ng doktor ang dalawa at bumaba ang boses niya na iligtas namin ang kanyang buhay sa ngayon pero nasa critical pa rin siyang kalagayan. Ang pasyente ay may advanced stage na tuberculosis at mahina ang katawan. Kung walang mag-aalaga sa kanya, magbibigay ng sapat na nutrisyon at magpapatuloy sa mahabang paggamot, mahirap siyang mabuhay. Nang marinig ito, napaiyak si Isabel. Samantalang si Aling Teresa ay nakaramdam na parang umiikot ang mundo. Nang marinig ng bata ang mga salita, nagsimula itong umiyak ng malakas, lumuha at humikbi habang tinatawag ang kanyang ina, Nay, huwag mo akong iwan. Ang iyak na yon ay parang patalim na humiwa sa puso ni Aling Teresa. Hindi niya napigilan ang sarili, niyakap niya ang bata at pinatahan, huwag kang umiyak, kasama mo si Lola, magiging maayos lang ang nanay mo. Pipilitin ang nanay mo na mabuhay para sa'yo. Inabot ng doktor ang isa pang papel, at seryoso ang boses, ito ang inisyal na gasto sa paggamot sa mga susunod na araw. Kailangan niyong maghanda dahil hindi ito maliit na halaga. Pinapayuhan ko kayo na pag-isipan itong mabuti dahil ito ay isang mahabang labanan. Hinawakan ni Aling Teresa ang papel, nanlabo ang kanyang mga mata nang makita ang malaking halaga na mas malaki pa sa kanyang naipon. Ang kanyang magaspang na kamay ay nanginginig at pinagpapawisan. Tiningnan ni Isabel ang kanyang biyenan, nakita niya na tahimik ito kaya't agad niyang hinawakan ang kanyang kamay. Nanay, alam kong malaki ang pera na ito, pero hindi ko po kayang hayaan silang mag-isa. Maghahanap po ako ng paraan, pwede po akong mag-overtime, manghiram, basta't mailigtas lang po siya. Tumingala si Aling Teresa sa kanyang manugang, namumula ang mga mata, nanginginig ang boses, anak, ganoon din ang iniisip ko. Ang pera ay pwedeng kitain, pero ang buhay ng tao, hindi. Hindi ko papayagan ang sarili ko na tumalikod sa oras na ito. Habang nag-uusap ang mag-ina, bumukas ulit ang pinto ng emergency room. Inilabas ng nurse si Luna, maputla ang mukha at mahina ang kanyang paghinga.
Ang bata ay umiyak at tumakbo, Nay. Agad na yumuko si Isabel at niyakap ang bata, bumulong, "Huwag kang umiyak, magpapahinga lang si nanay mo, kasama mo si Lola at ako." Nang gabing iyon, humingi ng plastik na upuan si Aling Teresa at umupo sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang payat na kamay ni Luna, at mahinang sinabi, "Lumaban ka, anak, nandito ang anak mo, hindi ka namin hahayaan na mag-isa." Umupo si Isabel sa tabi, tahimik na pinupunasan ang pawis ni Luna. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Hindi pa niya kailanman naramdaman na ganoon kabigat ang responsibilidad niya, pero sa parehong pagkakataon, hindi pa niya kailanman naramdaman na ganoon kamakabuluhan ang kanyang buhay. Kinabukasan, nang umuwi sila, nakaupo na si Marco sa sala at seryoso ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang mag-ina at malamig ang boses. "Umuwi kayong magkasama sa gitna ng gabi at gumastos na naman ng napakaraming pera para sa ibang tao. Alam ba ninyo ang ginagawa ninyo? Ang dami pa nating problema sa pamilya, bakit kailangan niyong damputin ang problema ng ibang tao?" Tumango si Aling Teresa, matigas ang mga mata. "Marco, naaalala mo ba noong namatay ang tatay mo, kung paano ako naghirap? Kung hindi dahil sa tulong ng mga kapitbahay, hindi sana tayo nakatayo dito. Tinulungan tayo nila noong naghihirap tayo, ngayon, tatalikuran ba natin sila? At sinasabi mo na dinadala ko ang problema ng ibang tao, pero para sa akin, hindi ito problema ng ibang tao, kundi problema ng pamilya at kabaitan." Mahina rin ang boses ni Isabel, "Mahal, naiintindihan ko na nag-aalala ka sa pamilya, pero subukan mong tingnan ang batang iyon. Wala siyang kasalanan, at karapat-dapat din siyang mabuhay, mag-aral, at magkaroon ng desenteng pagkabata tulad ng mga anak natin. Kung tatalikuran ko siya, hindi ako mapapanatag." Galit na tumayo si Marco, at susubukan niya pa sanang magsalita, pero bigla niyang nakita ang seryoso at malalim na tingin ng kanyang ina. Bumaba ang boses niya at huminga ng malalim, hindi na nagsalita at lumabas na lang. Tiningnan ni Aling Teresa ang kanyang anak na papalayo, naisip niya na ang kanyang puso ay nasasaktan. Naintindihan niya na si Marco ay hindi masamang tao, sadyang masyado lang siyang praktikal at sanay sa pagbibilang. Pero sinabi niya sa sarili, ayos lang, isang araw, maintindihan niya. Sa mga sumunod na araw, kahit na pinagbawalan siya ni Marco, nagpatuloy pa rin si Aling Teresa at Isabel sa pagpunta sa ospital. Lihim nila itong ginawa at nag-ipon ng bawat sentimo. Maging si Isabel ay kumuha pa ng dagdag na trabaho sa pagtatahi sa bahay para lang magkapera. Gabi-gabi, kapag tulog na ang lahat, upo siya sa ilalim ng ilaw ng kandila, magtatahi, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim dahil sa kulang sa tulog, pero may matinding paniniwala sa kanyang puso. Isang gabi, nang magpapahinga si Isabel, lumabas si Marco. Tahimik siyang tumayo at pinagmasdan ng asawa, nakita niya ang nanginginig na payat na balikat nito sa ilalim ng ilaw, ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa kulang sa tulog. Sa sandaling iyon, kumirot ang kanyang puso. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa nakaraan, naalaala niya ang imahe ng bata na mahigpit na nakayakap kay Aling Teresa at tumatawag ng Lola sa ospital. Bigla siyang nakaramdam na napakalupit niya. Kinabukasan, nang naghahanda na si Aling Teresa at Isabel para pumunta sa ospital, biglang nagsalita si Marco, "Hintayin niyo ako, sasama ako." Nanlaki ang mata ni Isabel sa gulat, habang si Aling Teresa ay natigilan. Huminga ng malalim si Marco, "Nag-isip ako. Siguro tama kayo ni nanay, hindi natin sila pwedeng talikuran. Pero gusto kong makita sa personal kung sino ang tinutulungan natin." Parehong naantig si Aling Teresa at Isabel. Sa daan patungo sa ospital, tahimik silang tatlo pero may liwanag na pag-asa sa kanilang puso. Nang makarating sila sa silid, nakita ni Marco si Luna na mahina na nakahiga sa kama, at si Miguel ay nakaupo sa tabi, nag-aalala ang mga mata. Nang makita siya, nahiya ito at biglang tumakbo papalapit at yumuko. "Tito, huwag po kayong magalit kina Lola at Ate Isabel. Mahal po talaga nila kami ng nanay ko." Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Marco ang pagkabigla. Yumuko siya at inilagay ang kamay sa balikat ng bata, hindi siya makapagsalita. Sa kanyang mga mata, ang tigas ay unti-unting nawala at ang tanging natira ay awa. Nang gabing iyon, nang makauwi sila, tahimik na umupo si Marco, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang asawa, "Isabel, pasensya na. Naging makasarili ako. Mula ngayon, ako ang sasama sa iyo sa pag-aalaga sa mag-inang iyon." Umiyak si Isabel at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Umupo si Aling Teresa sa tabi, tahimik na pinunasan ang kanyang luha,
ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Sa wakas, nagkaisa ang kanyang pamilya pagkatapos ng maraming problema. Ngunit sa sandaling nahanap nila ang pagkakaisa, isang hindi inaasahang sikreto ang biglang nabunyad. Isang araw habang inaalagaan niya si Luna, tinawag siya ng private doctor at mahinang nagtanong, "Alam ninyo po ba kung sino ang pamilya ni Luna?" Ayon sa records niya, mayroon kaming nakitang kakaibang pagtutugma sa blood type niya at ni Marco. Maaari itong coincidence o maaari silang malapit na kamag-anak. Nang marinig ang sinabi ng doktor, natigilan si Aling Teresa at nanginginig ang kanyang kamay. Isang malabong pakiramdam ang lumabas sa kanyang puso na nagpahina sa kanya. Tumingin siya sa malayo pero sa kanyang puso, nagsimula ang takot at pagkalito. Lumabas si Aling Teresa sa silid ng doktor na parang hindi na kaya ng mga paa niya na buhatin ang kanyang katawan. Ang mga salitang narinig niya ay parang kidlat sa kanyang tainga. Ang blood type ni Luna at ng kanyang anak na si Marco ay may kakaibang pagtutugma at may posibilidad na malapit silang kamag-anak. Sa buong mahabang hallway, naglakad siya nang parang umiikot ang kanyang isipan. Ang mga lumang alaala mula sa ilang dekada na ang nakakaraan ay biglang bumalik. Ang bawat piraso ay parang karayom na tumusok sa kanyang puso. Dati, noong bata pa siya, at maagang namatay ang kanyang asawa, naghirap siya sa pagpapalaki ng 3 maliliit na anak. Noong panahong iyon, mahirap, ipinadala niya ang kanyang bunso, na ilang buwan pa lang, sa isang malayo nilang kamag-anak para alagaan para makapagtrabaho siya. Pero pagkatapos, nagkaroon ng problema, lumipat ang kamag-anak sa malayong lugar. Mula noon, nawala na ang bata. Umiyak siya hanggang sa mawalan na ng luha at hinanap niya sa lahat ng lugar pero walang pag-asa. Sa loob ng ilang dekada, ang sakit na yon ay parang isang malalim na peklat, tanging siya at ang langit ang nakakaalam. Ngayon, nang marinig niya ang sinabi ng doktor tungkol sa pagtutugma ng blood type, kumirot ang kanyang puso. Siguro may koneksyon si Luna sa anak niya noon? Pareho siyang masaya at takot. Masaya dahil baka mahanap na niya ang kanyang nawawalang dugot laman, takot dahil kung mabubunyag ang katotohanan, ano ang mangyayari sa pamilya niya, at ano ang iisipin ng kanyang anak. Nang gabing iyon, nang makauwi sila, tahimik na umupo si Aling Teresa sa tabi ng kawayang kama, malalim ang kanyang tingin. Nag-alala si Isabel at nagtanong, "Nanay, ano po ang sinabi ng doktor? Parang malalim po ang iniisip niyo." Dahan-dahan siyang umiling ng walang sinasabi, hinawakan lang ang kamay ng kanyang manugang. Ang kanyang puso ay nalilito, hindi niya alam kung sasabihin ba niya o itatago. Kinabukasan, nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Nang umalis si Isabel para bumili ng lugaw, nanatili siya at umupo sa tabi ni Luna. Nang makita ang kanyang maputla ngunit mabait na mukha, mahina siyang nagtanong, "Luna, taga saan ka? Buhay pa ba ang mga magulang mo?" Huminga ng malalim si Luna, at malat ang boses, "Pinanganak po ako sa isang mahirap na probinsya sa Visayas. Sinabi po ng nanay ko na hindi ako totoong anak niya, kundi isang bata na ipinaalaga sa isang kakilala. Pero nang lumaki ako, lumipat ang pamilyang iyon, at hindi ko na alam kung saan ako galing. Nang lumaki ako, sinabi ko na lang sa sarili ko, ganito na talaga ang kapalaran ko, basta't buhay ako, okay na. Pero sa gabi, nangangarap pa rin ako na may tunay akong nanay na naghahanap sa akin." Nang marinig ito, parang tumigil ang puso ni Aling Teresa. Tinignan niya ang mga mata ni Luna, nakita niya ang imahe ng anak niya noon, ang bawat tampok sa mukha ni Luna ay tila may pagkakahawig sa kanyang asawa. Nanginginig siyang hinawakan ang kamay ni Luna, at napuno ng luha ang kanyang mga mata, "Luna, baka ikaw ang nawawala kong anak." Nanlaki ang mata ni Luna, natigilan, at pagkatapos ay umiyak. "Ano po ang sinasabi niyo? Totoo po ba? Totoong anak niyo po ako." Sa sandaling iyon, pumasok si Isabel, at nang marinig ang sinabi ni Aling Teresa, nagulat ito at nahulog ang bag ng lugaw. Nakatayo siyang hindi makagalaw habang tinitingnan ang dalawang babae na mahigpit na nakahawak sa kamay ng isa't isa. Ang kanilang mga luha ay parang isang hindi nakikitang lubid na nag-ugnay sa kanilang kapalaran. Sa buong gabing iyon, hindi makatulog si Aling Teresa. Ang mga alaala ay bumalik, ang mga detalye ay nagtugma na nagpatunay sa kanya na si Luna ay ang nawawala niyang anak, pero kailangan pa rin niya ng matibay na ebidensya. Pagkatapos ng ilang araw, naglakas loob siyang mag-request ng DNA test. Nang makuha nila ang resulta, pareho silang nanginginig ni Isabel. Ang puting papel sa kanilang kamay ay nagpapatunay na sila ay mag-ina,
99.9% na posibilidad. Niyakap ni Aling Teresa si Luna, umiiyak ng malakas, "Anak, nahanap na kita. Sa loob ng maraming taon, akala ko'y nawala ka na habang buhay." Ang buong silid ng ospital ay napuno ng emosyon. Lumuhod si Isabel sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Luna, "Ate. Ate, ikaw pala ang kapatid ng asawa ko. Diyos ko, napakabait talaga ng tadhana." Umiyak si Luna hanggang sa mahimatay at malat ang boses. "Nanay, bakit po hinayaan ng Diyos na magkahiwalay tayo at magdusa? Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako ng walang direksyon, hindi ko man lang nasabi ang salitang nanay. Akala ko, buhay pa pala kayo at naaalala niyo pa rin ako." Ang eksenang iyon ay nagpaiyak din kay Isabel. Sa kanyang puso, ang awa ay lalong lumaki. Kaya pala, ang mga tirangkanin na dinala niya ay hindi sinasadyang nag-ugnay sa isang naputol na koneksyon ng dugo. Ang balitang ito ay parehong nagpasaya at nagpaalala kay Aling Teresa. Masaya dahil nahanap na niya ang kanyang anak, nag-alala dahil hindi niya alam kung paano sasabihin kay Marco. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ni Marco na dinadala lang ng kanyang ina at asawa ang problema ng ibang tao. Kung malalaman niya na ang babaeng iyon ay ang kanyang kapatid, gaano kaya siya magugulat? Nang gabing iyon, tinawag ni Aling Teresa si Isabel para mag-usap at nanginginig ang boses, "Anak, nahanap ko na ang anak ko, pero hindi ko pa ito masabi kay Marco. Natatakot ako na hindi niya ito kakayanin. Sa tingin mo, sasabihin ko na ba agad?" Nag-isip sandali si Isabel at dahan-dahang sinabi, "Nanay, ang katotohanan ay maaga o huli. Kailangang sabihin, mainitin ang ulo ni Marco, pero naniniwala ako na kapag nalaman niya na si Luna ay kapatid niya, magbabago siya. Kung itatago pa natin ito, mas magiging mahirap sa susunod." Tahimik si Aling Teresa at tumango. Sa kanyang puso, isang desisyon ang nabuo. Kinabukasan, nang magkasama si Aling Teresa, Isabel, at Marco sa ospital, mahigpit na hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at tiningnan ito sa mata. "Marco, may mahalaga akong sasabihin ngayon. Ang babaeng pinagalitan mo sa akin sa loob ng maraming araw ay hindi ibang tao, siya ang kapatid mo, ang nawawala kong anak sa loob ng ilang dekada." Nang marinig ito, natigilan si Marco. Tiningnan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay si Luna, gulat ang mukha. Tahimik ang silid, ang tanging maririnig ay ang tunog ng orasan sa dingding. "Kapatid ko," nauutal na sinabi ni Marco, namumula ang mga mata. Tiningnan niya ang payat na babae na nakahiga sa kama, at pilit na naghahanap ng kaunting pamilyaridad. At pagkatapos, bigla niyang napansin ang ilong, at ang mga mata ay parang katulad ng sa kanyang tatay. Isang malaking emosyon ang bumalot sa kanya na nagpaiyak sa kanya. "Diyos ko, bakit nangyari ito?" Inabot ni Luna ang kanyang nanginginig na kamay sa kanya, at mahina ang boses, "Kuya, ako si Luna. Hindi ko inasahan na darating ang araw na makikilala ko ang pamilya ko." Tumakbo si Marco, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid, at umiyak na parang isang bata. Ang eksenang iyon ay nagpaiyak din kina Isabel at Aling Teresa. Pagkatapos ng maraming problema, ang katotohanan ay nabunyag na. Ang mag-inang ito ay hindi lang pala tumutulong sa isang hindi nila kakilala, kundi ipinaglalaban nila ang buhay ng kanilang sariling dugo't laman. Ngunit bago pa man maging kumpleto ang kaligayahan, isang bagong pagsubok ang dumating. Ang kalagayan ni Luna ay lalong lumala. Ipinayo ng doktor na kailangan ng agarang bone marrow transplant para lang magkaroon ng pag-asa. At ang pinakaangkop ay si Marco. Nang marinig nila ang sinabi ng doktor na kailangan ng agarang bone marrow transplant para iligtas ang buhay ni Luna, at ang pinakaangkop ay si Marco. Tahimik ang buong silid. Natigilan si Isabel, nalalaki ang kanyang mga mata, habang si Aling Teresa ay mahigpit na hinawakan ang gilid ng kama, mabilis ang tibok ng puso. Nakatayo si Marco nang walang imik, pinagpapawisan sa kanyang noo, blangko ang kanyang isipan. Ang doktor ay kalmado pa rin, ang kalagayan ng pasyente ay lalong lumala. Ang gamot ay tumutulong lang na mapanatili ang kanyang buhay. Ang bone marrow transplant ang tanging pag-asa. Kung magpapabagal pa tayo, baka hindi na siya mabuhay. Tumingin siya kay Marco, ang blood type mo, at ang iba pang mga indicators, ay ang pinakaangkop, malaki ang posibilidad na magtagumpay. Nang marinig ito, lumingon si Isabel sa kanyang asawa, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Mahal. Si Ate Luna ay tunay mong kapatid, anak siya ni nanay, hindi mo siya pwedeng iwan." Umupo si Marco at hinawakan ang kanyang ulo.
Naramdaman niya na parang nasa isang dead end siya. Sa kanyang puso, mahal niya ang kanyang kapatid, lalo na ang kanyang ina na naghirap sa buong buhay niya para hanapin ang nawawala niyang anak. Pero ang pagbibigay ng bone marrow ay hindi isang maliit na bagay, may mga panganib na maaaring makaapekto sa kalusugan o maging sa buhay. Bukod pa rito, iniisip pa rin niya ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang asawa at mga anak, ang kanyang trabaho, lahat ay kailangan niya. Mahal. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Sabi ni Marco, malat ang boses. Nang marinig iyon, natigilan si Isabel at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ano pa ang kailangan mong isipin? Kung mamatay siya, magsisisi ka sa buong buhay mo pero hindi mo na maibabalik. Umupo si Aling Teresa sa tabi, namumula ang mga mata, nanginginig ang boses. Marco, hindi kita pinipilit pero kailangan mong intindihin na siya ay dugot laman mo. Nawala ko na ang anak ko ng isang beses, hindi ko pwedeng mawala siya ulit. Tumingala si Marco, nakita niya ang luha ng kanyang ina, nasaktan ang kanyang puso pero ang kanyang pag-aalala ay mas mabigat pa rin. Tumayo siya at mabilis na naglakad palabas, iniiwan ang mabigat na katahimikan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Naalala niya ang sandali nang una niyang makita si Miguel sa ospital, ang inosenteng tingin nito na nagmamakaawa, "Tito, huwag po kayong magalit kina Lola at Ate Isabel." Naalala niya ang payat na mukha ni Luna, ang mahinang kamay nito na mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay at tumatawag ng "Kuya." Ang mga imaheng iyon ay humiwa sa kanyang puso, pero tuwing iniisip niya ang kanyang asawa at mga anak, ang hindi sigurado niyang kinabukasan, natatakot siya. Nakahiga si Isabel sa tabi, nakaharap sa dingding at tahimik na umiiyak. Hindi niya sinisisi ang kanyang asawa, pero ang pagkabigo ay nagpahina sa kanyang puso. Alam niya na matindi ang laban ni Marco, pero wala silang oras para mag-alinlangan. Kinabukasan, kusang pumasok si Aling Teresa sa silid ng kanyang anak. Umupo siya, at malat ang boses, "Marco, naiintindihan ko na takot ka, pero isipin mo, kung hindi tayo tinulungan ng mga kapitbahay noon, hindi ka sana nakaupo dito." Hindi nila inisip ang mga panganib noon. Simple lang ang iniisip nila, mas mahalaga ang buhay kaysa sa lahat. Ngayon, inilagay ng tadhana ang buhay ng kapatid mo sa iyong mga kamay, kaya mo ba siyang talikuran? Tahimik si Marco, ang mga salita ng kanyang ina ay parang patalim na tumama sa kanyang malalim na alaala, kung saan naalala niya ng malinaw ang mga araw na bata pa siya, na kumakain ng kamote at lugaw na galing sa mga kapitbahay. Alam niyang tama ang kanyang ina pero ang takot ay mahigpit pa ring nakakapit. Sa sandaling iyon, tumakbo si Miguel at niyakap ang kanyang binti, puno ng luha ang mga mata, "Tito, iligtas niyo po ang nanay ko. Pangako ko po, magiging mabait ako, makikinig ako sa inyo, basta't huwag lang po ninyong hayaan na iwan ako ng nanay ko." Lumuhod si Marco at niyakap ang bata, at ang kanyang dibdib ay sumikip. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang pagmamahal, parehong awa at responsibilidad. Napagtanto niya na kung tatalikuran niya, parang pinapatay niya ang pag-asa ng batang ito. Pagkatapos ng hapon, bumalik si Marco sa ospital. Direktang pumunta siya sa silid ng doktor, at matigas ang boses, "Pumapayag po ako na magbigay ng bone marrow. Pakihanda po ang lahat ng kailangan." Ang balitang iyon ay parang liwanag na nag-apoy sa puso ni Aling Teresa at Isabel. Umiyak si Aling Teresa, at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Anak, ipinagmamalaki kita. Ano man ang maging resulta, hindi ako magsisisi." Umiyak din si Isabel, at niyakap ang kanyang asawa, tumulo ang kanyang luha. "Mahal, salamat. Alam kong matindi ang laban na ginawa mo, pero naniniwala ako na hindi ka magsisisi." Sa araw ng operasyon, puno ang ospital, at ang hangin ay puno ng tensyon. Nanginginig si Aling Teresa, at nagdadasal sa kanyang rosaryo, humihingi ng tulong sa kanyang mga ninuno. Nakatayo si Isabel sa tabi ng kanyang asawa, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay na parang nagbibigay ng lakas. Nakahiga si Marco sa kama, kalmado ang mukha pero ang mga mata niya ay nagpapakita ng determinasyon. Bago siya pumasok sa silid, lumingon siya sa kanyang ina at mahinang sinabi, "Nanay, ginagawa ko ito hindi lang para sa kapatid ko, kundi para na rin sa inyo. Ayoko po na maranasan niyo na mawala ang anak niyo ulit." Nang marinig ang mga salitang iyon, umiyak ng malakas si Aling Teresa. Lahat ng sakit at paghihirap na dinanas niya sa loob ng ilang dekada ay parang nalinis dahil sa kabaitan ng kanyang anak. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras.
Umupo si Aling Teresa at Isabel sa labas ng hallway, mabilis ang tibok ng puso, at ang kanilang mga mata ay hindi inaalis sa pinto ng operating room. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. Sa wakas, lumabas ang doktor, pagod ang mukha pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng ginhawa. Ang operasyon ay matagumpay sa simula. Ngayon, kailangan na lang natin hintayin ang pag-adapt ng katawan ng pasyente. Kung magiging maayos, mataas ang posibilidad na mabuhay siya. Umiyak si Isabel at niyakap ang kanyang biyenan. Nanginginig si Aling Teresa at pinagsama ang kanyang mga kamay, tumingala sa langit, "Salamat, Diyos, salamat, mga ninuno. Sana'y maging ligtas ang mga anak ko." Inilabas si Marco, pagod na pagod at maputla ang mukha. Nagmadaling lumapit si Isabel at hinawakan ang kanyang kamay, nanginginig ang boses, "Nagtagumpay ka, mahal. Ako at si nanay ay laging magpapasalamat sa iyo." Ngumiti lang siya ng mahina, "Ginagawa ko lang ang kailangan. Mula ngayon, ang pamilya natin ay hindi na ibang tao, dahil lahat tayo ay dugo't laman." Nakatayo si Aling Teresa sa tabi, tiningnan ang kanyang dalawang anak, at pagkatapos ay tiningnan ang silid kung saan nakahiga si Luna. Sa kanyang puso, may kaligayahan na may halong kaba. Ang kanyang buhay pagkatapos ng maraming paghihirap, sa wakas ay nahanap na ang kanyang dugo't laman. Pero marami pa ring pagsubok sa harap, gagaling ba si Luna, malalampasan ba ng pamilya ang lahat ng problema? Sa sandaling iyon, sinabi niya sa sarili, "Anuman ang mangyari, hindi ko hahayaan na mag-isa ang sinuman sa pamilyang ito." Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng bone marrow transplant, ang ospital ay naging ikalawang tahanan ni Aling Teresa, Isabel, at maging ni Marco. Walang nagsasalita, pero sa kanilang mga mata, pareho silang may pag-asa na si Luna ay makakaligtas. Araw-araw, si Aling Teresa ay nakaupo sa labas ng hallway, hawak ang kanyang rosaryo, at mahinang nagdadasal sa kanyang mga ninuno para sa kaligtasan ng kanyang anak. Tahimik naman si Isabel na naghahanda ng lugaw at gatas na dinadala niya sa ospital. At si Marco, kahit pagod pa ang kanyang katawan pagkatapos ng transplant, pilit pa ring pumupunta sa ospital araw-araw para makita ang kanyang kapatid na nakahiga doon, ang kanyang puso ay parehong nasasaktan at nalilito. Sa mga unang araw pagkatapos ng transplant, madalas na nagkakalagnat si Luna, at matindi ang reaksyon ng kanyang katawan, minsan ang temperatura niya ay umabot sa 40 degrees. Nag-alala si Isabel na halos himatayin, at kailangan siyang alalayan ng nurse. Nanginginig si Aling Teresa, at tumulo ang luha, pero pinigilan niya ang kanyang sarili na umiyak ng malakas, takot na baka marinig siya ng kanyang anak at mag-alala ito. Pinalakas ng doktor ang loob niya, normal lang ang reaksyon na ito. Kung malalampasan ng pasyente ang yugtong ito, mas maganda ang posibilidad na gumaling. Ang mga araw na iyon ay isang matinding pagsubok para sa kanilang lahat. Minsan, nakaupo si Isabel sa tabi ng kama, nakikita si Luna na humihinga ng nahihirapan, at masakit ang kanyang puso. Mahina niyang sinabi, "Ate, pakiusap, lumaban ka. Hindi ka namin iwan. Kailangan ka ni Miguel, kung susuko ka, maghihirap kaming lahat." Ang mga bulong na iyon ay parang nagpapagalaw sa labi ni Luna na parang sumasagot, kahit na nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Marami ring nagbago kay Marco. Mula sa isang lalaking laging nagrereklamo, ngayon ay naging tahimik siyang nag-aalalay sa kanyang ina, pinapaalalahanan ang kanyang asawa na magpahinga, at tahimik na nakaupo sa loob ng ilang oras na tinitingnan ang kanyang kapatid. Minsan, mahina niyang sinabi kay Isabel, "Hindi ko inakala na ganoon kalakas ang koneksyon ng dugo't laman." Nang sinabi ng doktor na ako lang ang pwedeng magligtas sa kanya, naramdaman ko ang responsibilidad na parang isang utos na hindi pwedeng iwasan. Ngayon na nakikita ko siyang nakahiga dyan, gusto ko lang na matapos na ito para maging mapayapa na ang isip ni nanay. Nang marinig ito, napuno ng luha ang mga mata ni Isabel, ang kanyang puso ay parehong naawa at nagpapasalamat sa sakripisyo ng kanyang asawa. Araw-araw, tumatakbo si Miguel sa ospital, minsan ay umiiyak ng malakas sa tabi ng kama ng kanyang ina, minsan ay nagkukwento tungkol sa paaralan na parang gusto niyang gisingin ang kanyang ina. Nasasaktan ang puso ni Aling Teresa sa awa. Niyakap niya ito at pinatahan, "Huwag kang umiyak, magigising ang nanay mo." Lumalaban siya ng husto. "Mayroon ka pa ring lola at tito at tita, hindi ka naiwanan." Ang mga salitang iyon ay nagpabawas sa takot ng bata. Pero ang inosente niyang mga mata ay may bakas pa rin ng lungkot na mahirap itago. Pagkatapos ng halos isang buwan, sa wakas ay bumaba na ang lagnat. Nagsimulang gumaling ng dahan-dahan si Luna, naging regular na ang kanyang paghinga,
at kaya na niyang buksan ang mga mata niya para tingnan ang mga tao. Nang magising siya, parehong umiyak si Aling Teresa, Isabel at Marco. Mahina siyang tumingin sa bawat isa at pagkatapos ay nagsalita, "Nanay." "Kuya." "Isabel." Malat ang kanyang boses pero sapat na para mag-iyakan ang lahat. Niyakap ni Aling Teresa ang kanyang anak at umiyak, "Anak, akala ko'y nawala ka na ulit. Salamat sa Diyos, bumalik ka na sa akin." Hinawakan ni Isabel ang kamay ng kanyang kapatid, nanginginig ang boses, "Nakaligtas ka. Kailangan mong mabuhay para alagaan si Miguel at bumawi sa lahat ng hirap na dinanas mo." Tahimik lang na nakatayo si Marco sa tabi, pero ang kanyang mga mata na namumula ay nagsabi ng lahat. Mula noon, ang paggaling ni Luna ay parang isang apoy na nagliwanag sa buong pamilya. Kahit na marami pang pagsubok, basta't kaya na niyang kumain at mumiti, masaya na ang lahat. Inalagaan ni Aling Teresa ang kanyang anak, bawat kutsara ng lugaw, bawat tableta ng gamot, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kabaitan na hindi pa nakita ni Isabel sa kanya sa loob ng maraming taon na magkasama sila. Tiningnan ni Isabel ang eksenang iyon at ang kanyang puso ay napuno ng emosyon. Kaya pala, ang pagmamahal ng isang ina, kahit gaano man katagal na magkalayo, kapag nagtagpo ulit ay napakalakas pa rin. Sa mga sumunod na araw, kusang tumulong si Marco sa mga gawaing bahay para magkaroon ng oras si Isabel na magpahinga. Dinala rin niya ang kanyang mga anak sa ospital para bisitahin ang kanilang tita. Sa simula, kakaiba pa ang mga bata, pero pagkatapos ay naging malapit na sila kay Tita Luna at sa pinsan nilang si Miguel. Minsan, naglaro sila ng building blocks sa labas ng hallway ng ospital. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay nagpabawas sa pagod ng lahat. Tiningnan ni Isabel ang kanyang asawa na buhat si Miguel at huminga ng malalim, "Kung hindi dahil sa problemang ito, siguro hindi ka magbabago sa buong buhay mo." Kaya pala, ang koneksyon ng dugot laman ang nagpalambot sa kanyang puso. Para kay Aling Teresa, naramdaman niya na parang nabuhay siya ulit noong niyayakap pa niya ang kanyang mga anak. Sa loob ng maraming taon, ang sugat ng pagkawala ng kanyang anak ay nagpatanda sa kanya. Ngayon na nahanap na niya ito, naramdaman niya na parang bumabata siya. Pero naintindihan din niya na marami pang pagsubok sa harap, ang mahabang paggamot ay nangangailangan ng pera at hindi sila mayaman. Maraming gabi na tahimik siyang nagbibilang at humihinga ng malalim. Nang makita ito ni Isabel, tahimik lang siyang hinawakan sa kamay. "Nanay, magtutulungan po tayo, naniniwala ako na hindi tayo pababayaan ng Diyos." Kumalat ang balita sa kanilang lugar. May mga nagbubulungan, may mga nagsasabi kung bakit nagdadala pa sila ng problema. Pero may mga taong humahanga din sa kabaitan ng pamilya ni Aling Teresa. May mga taong nagboluntaryo na magbigay ng kaunting pera at bigas. Sa simula, nahiya si Aling Teresa pero nang maisip niya ang kanyang anak na lumalaban para mabuhay araw-araw, lumuha siya at tinanggap ito. Naintindihan niya na ang kabaitan ng tao ay buhay pa, at minsan, isang maliit na pagbabahagi lang ay sapat na para magbigay ng lakas. Isang araw, nang mas maayos na ang kalusugan ni Luna, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at namumula ang mga mata. "Nanay, natatakot po ako na maging pabigat. Napakaraming pera, napakaraming pagod, hindi ko po alam kung paano ko kayo babayaran." Niyakap ni Aling Teresa ang kanyang anak at matigas ang boses, "Dugot laman kita, walang pabigat-pabigat dito. Habang buhay ka, may pag-asa pa, kailangan mong isipin si Miguel. Iyan ang paraan para mabayaran mo kami." Umiyak si Luna, niyakap ang kanyang ina at pagkatapos ay tumingin sa kanyang kuya, at Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat na ang pamilyang ito ay pumasok na sa isang bagong yugto, kung saan wala ng distansya sa pagitan ng biyenan at manugang, wala ng pagdududa, kundi isang matibay na pagmamahal at kabaitan. Pero ang buhay ay hindi madali. Kahit na bumababa na ang sakit ni Luna, binalaan pa rin ng doktor na, kailangan namin siyang i-monitor ng matagal, sa isang pagkakamali lang, pwedeng bumalik ang sakit. Nang marinig ito, nag-alala si Aling Teresa at Isabel. Tahimik naman na kumuha si Marco ng dagdag na trabaho, pilit na kumikita ng karagdagang pera. Tuwing nakikita niya ang kanyang asawa na nagtatahi hanggang gabi, nakakaramdam siya ng pagsisisi, at nangako sa sarili na siya ang magdadala ng mas malaking responsibilidad. Sa gabi ng Sabado, ang buong pamilya ay nagtipon sa tabi ng kama. Kinuwento ni Aling Teresa ang mga lumang alaala tungkol sa araw na nawala ang kanyang anak, tungkol sa mga gabi na hindi siya makatulog sa paghihintay ng balita.
Umiiyak si Luna habang nakikinig at niyakap ni Miguel ang kanyang ina. Tinignan ni Marco ang kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon, mahina niyang sinabi, "Ate, mula ngayon hindi ka na mag-isa, nangangako ako na aalagaan kita, at ang anak mo na parang sarili kong anak." Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Isabel, at hindi rin napigilan ni Aling Teresa ang kanyang luha. Ang buong silid ay napuno ng init ng pagmamahal na parang nagtataboy sa dilim ng sakit at hirap. Ngunit sa sandaling iyon na parang payapa na, isang bagong balita mula sa doktor ang nagpabigla sa lahat. Ang pasyente ay may kakaibang sintomas, kailangan ng karagdagang test para malaman ang dahilan. Hindi namin isinasantabi ang posibilidad na may bihirang komplikasyon. Ang mabigat na hangin ay bumalot ulit sa silid. Sa isa pang pagkakataon, kailangang maghanda ang pamilya ni Aling Teresa na harapin ang isang bagong problema. Ang silid ng ospital na parang nabawasan na ang tensyon pagkatapos ng mahabang labanan, ay biglang bumigat ng inanunsyo ng doktor ang posibilidad ng komplikasyon. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na tumama sa dibdib ng bawat isa. Natigilan si Aling Teresa, ang kanyang kulubot na kamay ay nanginginig, mahigpit na nakahawak sa kanyang kupas na damit. Tiningnan ni Isabel si Luna na pagod na natutulog sa kama, at ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara. At si Marco naman ay nakatayo ng walang imik, dumilim ang kanyang mga mata, at ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang alon na bumabalot sa kanya. Ipinaliwanag ng doktor, pinaghihinalaan namin na may rejection ang pasyente. Ito ay isang madalas na komplikasyon pagkatapos ng bone marrow transplant, at maaaring maging malala o maging banta sa buhay kung hindi ito makontrol. Kailangan ng pasyente na mamonitor ng maigi, at kailangang maghanda para sa bagong gamutan. Parang nahulog sa isang malalim na hukay ang tatlo. Umiyak si Isabel. "Diyos ko, nagkaroon na kami ng kaunting pag-asa, tapos ganito na naman." Umupo si Aling Teresa sa upuan, malabo ang kanyang mga mata, at mahinang bumulong, "Diyos ko, bakit patuloy mo kaming sinusubo?" Kahit mahina, narinig ni Luna ang sinabi, at pilit na binuksan ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at bumulong, "Nanay, kung maikli lang ang buhay ko, pangako po kayo sa akin na alagaan niyo si Miguel, huwag niyo po siyang hahayaan na mag-isa." Nang marinig iyon, umiyak ng malakas si Aling Teresa, at niyakap ang kanyang anak. "Hindi, kailangan mong mabuhay. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Mayroon ka pang Miguel, mayroon ka pang nanay, at kuya at ate, kailangan mong lumaban hanggang sa huli." Ang kanyang boses ay nanginginig pero matigas na parang gusto niyang bigyan ng lakas ang sarili niya. Mula noon, pumasok ang pamilya sa isang bagong yugto, mas matindi kaysa sa dati. Si Luna ay inilipat sa isang isolation room, at ang lahat ng pag-aalaga ay kailangang sundin ng mahigpit. Halos araw-araw si Isabel na nandoon, nagdadala ng lugaw, at mga tradisyonal na gamot na itinuro ni Aling Teresa. Si Aling Teresa, kahit matanda na at mahina, ay determinado pa ring magbantay sa labas ng hallway. Tuwing lalabas ang doktor, agad siyang lalapit para magtanong. Naging tahimik si Marco, hindi na mainitin ang ulo, sa halip tahimik siyang nag-asikaso ng mga papel at naghahanap ng karagdagang trabaho para sa pambayad ng gamot. May mga gabi na nakaupo si Isabel at Marco sa labas ng ospital, tinitingnan ang ilaw ng daan na tumatama sa bintana. Mahinang bumulong si Isabel, "Mahal, natatakot ako na baka hindi makaligtas si Luna." Inilagay ni Marco ang kamay sa balikat ng kanyang asawa, at malat ang boses, "Natatakot din ako, pero kailangan nating maniwala, para kay nanay, para kay Miguel, hindi ko pwedeng hayaan na maranasan ulit ni nanay ang sakit na mawalan." Sa dilim, mahigpit na hinawakan ng dalawa ang kamay ng isa't isa, nahanap ang pagkakaisa na mahirap nilang makamit dati. Unti-unting naintindihan ni Miguel ang sakit ng kanyang ina. Tuwing pinapayagan siyang bumisita, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi, pinapaypayan ang kanyang ina gamit ang kanyang kamay, at bumubulong, "Nay, magiging mabait po ako, sana huwag niyo po akong iwan." Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa mga nurse. Minsan, tiningnan ni Aling Teresa ang kanyang apo, at mahina niyang pinunasan ang kanyang luha. "Anak, lumalaban ang nanay mo para sa'yo, kailangan mong maging matatag para maging mapayapa," ang isip niya. Pagkatapos ng ilang araw na matinding paggamot, inanunsyo ng doktor na ang rejection ay nasa ilalim na ng kontrol. Ang balitang ito ay parang isang gamot na nagbigay ng buhay. Niyakap ni Aling Teresa si Isabel, umiyak sa kaluwagan. Huminga din ng maluwag si Marco, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa. Kahit mahina pa, nakangiti na si Luna ng mahina.
Mahina siyang tumingin sa lahat, Nanay, Kuya, Isabel, buhay pa ako dahil sa inyo. Kung wala kayo, baka sumuko na ako. Mahigpit na hinawakan ni Aling Teresa ang kamay ng kanyang anak, at nanginginig ang boses, kailangan mong mabuhay para makabawi sa mga taon na nagkahiwalay tayo. Ayoko nang maulit ang trahedya na yon. Mahinang sinabi ni Isabel, huwag mong isipin na pabigat ka. Ikaw ang regalo na binalik sa atin ng Diyos. Naniniwala ako na mula ngayon ay magiging maayos na ang lahat. Si Marco, na dating walang emosyon, ay nagsalita na rin. Dugot laman kita, walang mag-iwan sa'yo. Nangangako ako na alagaan namin kayo ng asawa ko at si Miguel. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Luna. Lahat ng galit at sakit na naipon niya sa loob ng ilang dekada ay sa wakas ay nalinis na. Pero ang problema sa pera ay naging mas malaking pasanin. Ang paggamot ay tumagal at ang mga gastos ay lalong tumambak. Minsan, kailangang ibenta ni Isabel ang kanyang wedding earrings. Si Marco naman ay nagtatrabaho hanggang gabi at pagod na pagod pag-uwi niya. Nakita ni Aling Teresa ang paghihirap ng kanyang mga anak at nasaktan ang kanyang puso pero wala siyang magawa. Tahimik niyang inisip na ibenta ang kanilang maliit na bahay, ang tanging pag-aari nila. Isang gabi, tinawag niya si Isabel at Marco at dahan-dahang sinabi, Anak, balak kong ibenta ang bahay na ito para gamitin ang pera para kay Luna. Pwede tayong magrenta pero ang buhay ng tao ay hindi pwedeng bilhin. Natigilan si Isabel at umiyak. Nanay, bakit niyo po iniisip yon? Iyon ang tirahan ng buong pamilya, kung ibebenta niyo, saan tayo titira? Umiling din si Marco, Nanay, hindi po ako pumapayag. Maghahanap po kami ng ibang paraan. Ang bahay na ito ay iniwan ng tatay, hindi ito pwedeng ibenta. Tahimik na tiningnan ni Aling Teresa ang kanyang mga anak. Sa kanyang puso ay may matinding labanan, sa isang banda ay ang tanging pag-aari nila, sa kabilang banda ay ang buhay ng kanyang anak na nahanap niya ulit. Naramdaman niya na parang nasa dulo na siya ng kanyang pagtitiis. Nang makita ni Isabel ang sakit sa mga mata ng kanyang biyenan, hinawakan niya ang kamay nito, Nanay, pakiusap, huwag po kayong mag-alala, malalampasan po natin ito, basta't magkasama tayo. Nang gabing iyon, matagal silang tatlo na nakaupo ng magkasama, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng hangin sa labas ng bintana ng ospital. Sa kanilang puso, alam nila na ang mga pagsubok ay hindi pa tapos. Pagkatapos ng ilang araw, may isang hindi inaasahang bagay na nangyari. Isang grupo ng mga volunteers ang nakarinig ng kwento ng pamilya at bumisita. Nagdala sila ng kaunting pera at mga salita ng suporta. Alam po namin na marami kayong isinakripisyo para mailigtas ang isang buhay. Ito po ay isang maliit na tulong, sana'y makatulong sa inyo. Tumulo ang luha ni Aling Teresa at pinagsama ang kanyang mga kamay para magpasalamat. Umiyak si Isabel at nagpasalamat. Nakatayo si Marco sa tabi at ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Hindi siya kailanman naniwala sa tulong mula sa ibang tao, pero ngayon, nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Mas naintindihan niya ang sinabi ng kanyang ina. Sa buhay, kung hindi ka marunong magbahagi, ang tanging matitira sa iyo ay ang lamig. Ang masayang balita na iyon ay parang nagbigay ng lakas sa buong pamilya, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Unti-unting gumagaling si Luna, at kaya na niyang umupo at kumain ng lugaw. Tuwing nakikita niya si Miguel na masayang umingiti, naramdaman ni Aling Teresa ang kapayapaan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa kanyang puso, nag-aalala pa rin siya. Alam niya na ang sakit na ito ay hindi pwedeng baliwalain at ang buhay ay hindi laging madali. Matatapos na ba ang mga problema dito o mayroon pang ibang pagsubok na naghihintay? Tahimik na umupo si Aling Teresa, malalim ang kanyang tingin sa bintana ng ospital, at tahimik siyang nagdadasal, sana'y bigyan niyo kami ng kapayapaan sa pagkakataong ito, Diyos, para mabuhay ang anak ko ng may kabaitan, at hindi na umiyak ng malakas tulad ng dati. Pagkatapos inanunsyo ng doktor ang posibilidad ng komplikasyon, ang buong pamilya ay parang nasa isang spiral ng kawalan ng pag-asa. Tahimik na umupo si Aling Teresa sa halway, nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang rosaryo, at mahinang nagdadasal. Nakatayo si Isabel sa tabi ng bintana, tinitingnan si Luna na nakahiga sa isolation room, mabigat ang kanyang puso na parang may bato na nakadagan. Umupo si Marco na nakayakap ang kanyang tuhod, at nanlalalim ang kanyang mga mata. Mula nang mag-donate siya ng bone marrow, hindi pa siya nakakatulog ng maayos. Pagkatapos ng ilang araw, biglang lumala ang kalagayan ni Luna, ang kanyang katawan ay nagkaroon ng matinding reaksyon,
lumabas ang mga pantal at nahihirapan siyang huminga. Agad na nagtawag ng mga nurse ang doktor. Ang mga gamot ay patuloy na ibinibigay. Nakatayo si Aling Teresa at Isabel sa labas ng pinto at ang kanilang puso ay parang nasasaktan. Tahimik na umiyak si Aling Teresa, ang luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Nang makita ni Miguel ang kanyang ina na nanginginig sa loob, umiyak siya ng malakas. "Nay, huwag niyo po akong iwan." Ang iyak niya ay umalingaw sa buong hallway na nagpasakit sa puso ng maraming tao. Mahigpit na niyakap ni Isabel ang kanyang pamangkin at pinatahan. "Sige na, nanay mo ay pagod lang, gagaling din siya." Pero maging siya ay hindi sigurado kung magiging totoo ang sinabi niya. Pagkatapos ng ilang oras ng tensyon, sa wakas ay humupa ang krisis. Lumabas ang doktor, tinanggal ang kanyang maskara, huminga ng malalim, ang pasyente ay nagkaroon ng acute rejection, naasikaso na namin ang paunang gamutan pero may posibilidad pa rin na bumalik. Kailangang maghanda ang pamilya at kailangan ng close monitoring. Nang marinig ito, umupo si Aling Teresa sa sahig, malabo ang kanyang mga mata. Agad na inalalayan ni Isabel ang kanyang ina, nanginginig ang boses, "Nanay, huwag po kayong susuko, kailangan pa nating maging matatag para maging suporta kay ate at kay Miguel." Pilit na tumango si Aling Teresa, pero sa kanyang puso ay parang may libu-libong patalim na tumusok. Sa mga sumunod na araw, ang ospital ay naging saksi sa katatagan ng buong pamilya. Kahit na mahina pa si Marco pagkatapos ng transplant, patuloy pa rin siyang pumupunta sa ospital at hindi niya hinayaan na silang mag-ina lang ang magdusa. Madalas siyang nakaupo sa loob ng ilang oras sa labas ng isolation room, tinitingnan ang kanyang kapatid sa salamin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsisisi. "Kung nalaman ko lang na dugot laman kita, hindi sana ako naging walang pakialam." Si Isabel naman ay nagtatahi hanggang gabi, nag-ipon ng bawat sentimo para sa gastos. Si Aling Teresa, kahit matanda na at mahina, ay determinado pa ring manatili sa ospital. Kinuha niya ang pinakamahirap na parte para mabawasan ang pasanin ng kanyang mga anak. Isang araw, nang magising si Luna pagkatapos ng mahabang pagkakatulog, mahina niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina, malabo ang kanyang mga mata. "Nanay, pasensya na po dahil pinahirapan ko pa kayo ulit. Kung hindi po ako makakaligtas, pakiusap, alagaan niyo po si Miguel para sa akin." Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak ng malakas kay Aling Teresa. "Hindi, kailangan mong mabuhay. Nawala na kita ng isang beses, hindi ko pwedeng mawala ka ulit. Makinig ka sa akin, kailangan mong lumaban para kay Miguel, para sa akin, para sa buong pamilyang ito." Pinunasan ni Isabel ang luha ng kanyang kapatid, nanginginig ang boses, "Ate, naniniwala ako na makakaligtas ka. Kailangan mong maniwala sa himala. Ikaw ang himala na binalik sa pamilya namin ng Diyos." Nang araw na yon, pumasok si Marco, nakita ang payat na kapatid na nakahiga sa kama, dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay nito, "Huwag kang sumuko. Binigay ko ang sarili kong dugo para lang iligtas ka. Kailangan mong mabuhay para makabawi kay nanay, para magkaroon ako ng pagkakataon na maging isang tunay na kuya." Pagkatapos ay tumalikod siya at pinunasan ang kanyang luha, ayaw niyang makita ng sinuman ang kanyang kahinaan. Sa paglipas ng bawat araw, dahil sa masusing pag-aalaga at agarang paggamot, ang kalusugan ni Luna ay nagpakita ng pagbuti. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-adapt at ang mga indicators ay naging mas stable. Sabi ng doktor, kung magpapatuloy ang pagbuti, mataas ang posibilidad na gumaling siya. Ang balitang iyon ay parang isang apoy na nagliwanag sa puso ng lahat. Tumakbo si Isabel at niyakap si Marco, "Mahal, narinig mo? May pag-asa si ate. Hindi na sayang ang lahat ng pagod natin." Dahan-dahang tumango si Marco, at ang kanyang mga labi ay gumalaw pero hindi siya makapagsalita. Si Aling Teresa naman ay umiyak ng malakas, parehong pinupunasan ang kanyang luha at bumubulong, "Salamat, Diyos, salamat, mga ninuno. Sa wakas, may pag-asa na ang anak ko na mabuhay." Mahigpit na niyakap ni Miguel ang kanyang ina, "Nay, magiging matalino po ako, magiging mabait po ako para maging mapayapa po ang isip niyo habang nagpapagaling kayo. Wala na po akong ibang kailangan, basta't kasama ko lang kayo." Ang mga salitang iyon ng bata ay nagpatigil sa buong silid, at pagkatapos ay nagsimulang umiyak sa emosyon. Gayunpaman, bago pa man maging kumpleto ang kaligayahan, ang pasanin sa pera ay naging mas mabigat. Ang paggamot ay tumagal at ang mga gastos ay lalong tumambak. Ang naipon ng pamilya ay halos naubos na. Ibinenta ni Isabel ang lahat ng kanyang alahas,
at si Marco ay kumuha ng overtime na trabaho. Si Aling Teresa naman ay gustong ibenta ang kanilang maliit na bahay. Pero tuwing binabanggit niya ito, matindi ang pagtutol ni Isabel at Marco. Nanay, ang bahay ay ang tirahan ng buong pamilya, hindi natin ito pwedeng ibenta. Huminga ng malalim si Aling Teresa, sa kanyang puso ay may labanan, sa isang banda ay ang tanging tahanan nila, sa kabilang banda ay ang buhay ng kanyang anak. Tahimik lang siyang nagdasal na sana'y bigyan sila ng Diyos ng ibang paraan. At pagkatapos ay may isang hindi inaasahang bagay na nangyari, isang grupo ng mga volunteers ang nakarinig ng kwento ng pamilya mula sa isang nurse at bumisita sa ospital. Nagdala sila ng kaunting pera at pagkain, kasama ang tapat na suporta, humahanga po kami sa kabaitan ng pamilya nyo. Ito po ay isang maliit na regalo, sana'y makabawas sa pasanin nyo. Niyakap ni Aling Teresa ang bag ng regalo, tumulo ang luha. Patuloy siyang nagpasalamat, salamat sa kabaitan ng mga tao kaya nagkaroon ng lakas ang pamilya ko. Umiyak din si Isabel at nagpasalamat, habang si Marco ay tahimik na tumalikod, nagtatago ng kanyang namumulang mga mata. Sa kanyang puso, sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang pagbabahagi ng ibang tao ay ang lakas na nagpapanatili sa buhay ng isang pamilya. Nang gabing iyon, magkasama silang tatlo sa labas ng hallway ng ospital. Walang nagsasalita, tinitingnan lang ang dilaw na ilaw na tumatama sa sahig, ang kanilang mga puso ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hinawakan ni Aling Teresa ang kamay ng kanyang dalawang anak, at mahinang sinabi, matanda na ako, pero dahil sa inyo, naramdaman ko na hindi na sayang ang buhay ko. Kahit na marami pang pagsubok, naniniwala ako na malalampasan natin ito. Ipinatong ni Isabel ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang biyenan, malat ang boses, nanay, hindi na po ako nakakaramdam ng distansya sa pagitan natin. Naramdaman ko na parang tunay ko kayong nanay. Nangangako ako na alagaan natin si Ate Luna at si Miguel hanggang sa huli. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang asawa at dahan-dahang tumango. Hindi na siya ang mainitin ang ulo at matigas na lalaki noon, kundi naging isang tunay na haligi, marunong magbahagi at inuuna ang kabaitan sa lahat. Sa sandaling iyon, kahit na naghihirap pa sila, ang pagmamahal ay nagbigay ng lakas, at ang lakas na iyon ang magiging liwanag na magtuturo sa kanila sa daan na puno pa rin ng pagsubok. Pagkatapos ng krisis, ang kalusugan ni Luna ay lalong bumuti. Araw-araw, kaya na niyang umupo ng kaunti at maglakad sa recovery room. Sinabi ng doktor na ito ay isang magandang senyales pero kailangan pa ng ilang buwan ng paggamot at masusing pagmonitor. Parang nabawasan ang pasanin ng buong pamilya pero ang pag-aalala sa pera ay mas naging mabigat kaysa kailanman. Pilit na kumuha si Marco ng dagdag na trabaho, maagang umaalis at gabi na umuwi, ang kanyang katawan ay pumayat. Si Isabel, sa pagitan ng pag-aalaga sa mga anak, ay nagtatahi hanggang hating gabi. Nakita ni Aling Teresa ang pagod ng kanyang mga anak, at kumirot ang kanyang puso pero wala siyang magawa. Minsan, tahimik niyang inisip na ibenta ulit ang bahay, pero nang makita niya ang determinadong tingin ni Marco at Isabel, nag-isip siya, may bahay pa tayo, may masisilungan tayo, kung ibebenta natin ito, saan tayo titira? Sinabi niya sa sarili pero ang paghihirap ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang hapon, nang nagdadala si Isabel ng lugaw kay Luna, tinawag ng doktor si Aling Teresa at Marco para mag-usap ng pribado. Ang boses niya ay malungkot. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pero para matiyak na tuluyan siyang gumaling, kailangan ng espesyal na gamot na imported. Napakamahal nito, halos 44,444 piso sa buong paggamot. Kailangan niyong pag-isipan ito ng maaga, dahil kung magpapabagal tayo, malaki ang posibilidad na bumalik ang sakit. Nang marinig iyon, umupo si Aling Teresa, lumabo ang kanyang mga mata. Nakatayo si Marco nang walang imik, mabigat ang kanyang puso. Alam niya na ang halagang iyon ay higit pa sa kaya ng buong pamilya. Ang lahat ng kanilang hiniram na pera ay halos umabot na sa limitasyon. Nang marinig ang balita, nanginginig si Isabel at mahigpit na hinawakan ang pinto. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya sa maliit na silid na inupahan nila malapit sa ospital. Walang nagsasalita, ang tanging maririnig ay ang tunog ng electric fan. Nagsalita si Aling Teresa, malat ang boses, bebenta ko na lang ang bahay, kung maililigtas si Luna, kahit saan ay magiging tahanan. Nagsisisi lang ako sa bahay na iniwan ng tatay niyo, pero mas mahalaga ang buhay ng tao. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ina, tumayo si Marco, at matigas na sinabi, hindi, nanay.
Ang bahay na yon ay ang tirahan ng buong pamilya, kung ibebenta natin, magiging homeless tayo. Naniniwala ako na may ibang paraan. Mas gugustuhin ko pang magtrabaho hanggang sa maubos ang lakas ko, kaysa makita na mawala ang bahay natin. Nakaupo si Isabel at dumaloy ang luha. Naawa siya sa kanyang ina, sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, pero ang katotohanan ay ang halagang iyon ay napakalaki. Sa kanyang puso, parang may dalawang tao na nag-aaway, ang isa ay nagsasabi na iligtas ang kanyang kapatid sa anumang paraan, ang isa naman ay sumisigaw na ang pamilya ay masisira kung dadalhin nila ang pasanin na iyon. Ang batang si Miguel ay nakaupo sa isang sulok, at nang marinig ang kwento, umiyak siya ng malakas. Lola, ate, pakiusap, huwag niyo po ibenta ang bahay. Pwede po akong huminto sa pag-aaral, pwede po akong mag-alaga ng basura, basta't mabuhay ang nanay ko. Pero ayoko po na maghirap kayo dahil sa kanya. Ang mga salitang iyon ng bata ay nagpatigil sa lahat. Niyakap ni Aling Teresa ang kanyang apo, at parehong umiiyak at pinatahan, hindi, kailangan mong mag-aral, at maging isang mabuting tao. Ano man ang mangyari, hindi namin hahayaan na mag-isa ka. Kinabukasan, isang hindi inaasahang tao mula sa grupo ng volunteers ang bumalik. Nagdala sila ng mga papel tungkol sa isang programa na tumutulong sa mga mahihirap na pasyente mula sa isang malaking charity. Kung maaprubahan ang inyong application, si Luna ay maaaring masponsor ang ilang bahagi ng gastos ng gamot. Nang marinig ang balita, ang buong pamilya ay parang nakakita ng liwanag sa dulo ng tunel. Mabilis na naghanda si Isabel ng mga papeles, humingi ng tulong para sa pagpapatunay na mahirap sila, at mga medical na record. Sa mga araw na yon, nagmamadali siya, pumayat siya, pero ang kanyang mga mata ay laging puno ng pag-asa. Nagdasal si Aling Teresa sa kanyang mga ninuno gabi-gabi, humihiling ng swerte para sa kanyang anak. Habang naghihintay sila sa resulta, minsan ay naging unstable ang kalagayan ni Luna. Minsan ay nahihirapan siyang huminga at pinagpapawisan, kailangang dalhin siya sa emergency. Halos himatayin si Aling Teresa, nag-alala si Marco at Isabel na baka hindi na siya makaligtas, pero sa swerte, nakaligtas si Luna. Tuwing magbubukas siya ng mga mata, mahina niyang sinasabi, "Nanay, huwag po kayong mag-alala sa akin, natatakot po ako na nagpapahirap ako sa inyong lahat." Nang marinig iyon, umiyak si Aling Teresa, "Anak, anak ko, bakit hindi ako mag-aalala? Habang buhay ka, buhay ako, kung iwan mo ako, hindi ko ito kakayanin." Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang magandang balita. Ang application ni Luna ay inaprubahan ng charity, at sasagutin ang malaking bahagi ng gastos ng gamot. Umiyak ang buong pamilya sa kaluwagan. Mahigpit na niyakap ni Marco ang kanyang ina at asawa, "Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, sa wakas, may pag-asa na ang kapatid ko." Pinunasan ni Isabel ang kanyang luha, hinawakan ang kamay ni Luna, "Ate, narinig mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ngayon, kailangan mong mabuhay ng maayos para hindi masayang ang lahat ng ginawa ng mga tao." Umiyak din si Luna, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa na hindi pa niya naramdaman. Sa mga sumunod na buwan, kahit mahirap ang paggamot, naging mas madali ito. Payat pa rin si Luna pero ang ngiti ay dahan-dahang bumalik. Si Miguel ay regular na pumapasok sa paaralan, at ang kanyang mga grades ay bumuti, minsan ay ipinagmamalaki pa niya ang kanyang mga grades sa kanyang ina. Tuwing nakikita niya itong ngumiti, nagkakaroon ng karagdagang lakas si Luna. Si Marco ay nagbago na rin, hindi na siya madaling magalit, at madalas siyang nakikipag-usap at nagbabahagi sa kanyang asawa. Nakita ni Isabel na ang kanyang asawa ay naging isang ibang tao, marunong na siyang magpahalaga sa pamilya, at inuuna ang pamilya bago ang sariling interes. Maraming gabi, nakikita niya ang kanyang asawa na buhat si Miguel na natutulog at umiiyak siya. Siguro ang problemang ito ay hindi lang nagligtas sa kapatid ko, kundi nagligtas din sa pagmamahal sa pamilya. Si Aling Teresa naman ay ang pinakamasaya, hindi lang niya nahanap ang kanyang anak, kundi nakita rin niya na ang kanyang mga anak ay nagmamahalan at nagtutulungan. Minsan, nakaupo siya sa labas ng ospital, puno ng luha ang mga mata, at mumingiti. "Mahal, nakikita mo? Sa wakas, nagkasama na ang pamilya natin, kahit na maghirap, ang pagmamahal ng pamilya ay mas malakas sa lahat." Ngunit ang buhay ay hindi laging madali. Nang akala nila ay tapos na ang lahat, isang mahalagang desisyon ang kailangan nilang gawin. Dapat ba nilang dalhin si Luna sa probinsya para magpagaling o manatili sa syudad sa mataas na gastos? Ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kinabukasan ni Luna at ni Miguel.
Sa ilalim ng malabong ilaw, umupo si Aling Teresa kasama si Marco at Isabel para mag-usap, walang gustong magsalita. Sa pagkakataong ito, alam nila na anuman ang piliin nila ay magbabago sa kapalaran ng buong pamilya. Nang gabing iyon, ang maliit na silid na inupahan nila malapit sa ospital ay naliwanagan ng dilaw na ilaw. Nakasandal si Aling Teresa sa pader, malalim ang kanyang mga mata na parang puno ng sakit. Sa harap niya, tahimik na nakaupo si Marco at Isabel, walang gustong maunang magsalita. Ang malaking tanong ay nakabitin pa rin, dalhin ba si Luna sa probinsya para magpagaling o manatili sa syudad sa mataas na gastos? Mahinang umubo si Aling Teresa at dahan-dahang nagsalita, "Mga anak, matanda na ako, naiintindihan ko na hindi madali ang buhay. Kung mananatili si Luna sa syudad, mayroon tayong magagaling na doktor at sapat na gamot, pero ang pera ay parang walang katapusang butas. Kung uwi tayo sa probinsya, mas makakatipid tayo, pero kung may masamang mangyari, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko." Tahimik na umupo si Isabel sandali at hinawakan ang kamay ng kanyang biyenan. "Nanay, sa tingin ko, ang pagpapagaling ay nangangailangan ng magagaling na doktor at tamang gamot. Kung iwi natin siya sa probinsya, baka mapanganib. Kahit mahirap, naniniwala ako na makakaya natin ito. Nakarating na tayo sa puntong ito, susuko na lang ba tayo?" Tahimik pa rin si Marco. Tiningnan niya ang kanyang mga magaspang na kamay, at pagkatapos ng ilang sandali, huminga ng malalim, "Naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero alam mo ba kung magkano ang gastos bawat buwan? Kung mananatili tayo dito, sa lalong madaling panahon ay magkakaroon tayo ng maraming utang, natatakot ako na wala na tayong matatakbuhan." Nang marinig iyon, tumingala si Aling Teresa, puno ng luha ang mga mata. "Marco, akala mo hindi ko alam? Pero anak, si Luna ay dugot laman natin. Nawala ko na siya ng isang beses, ngayon na nahanap ko na siya, hindi ko na pwedeng ipagsapalaran ulit. Kung susuko ka dahil sa pera, mapapanatag ka ba pagkatapos?" Ang mga salitang iyon ng kanyang ina ay parang patalim na humiwa sa puso ni Marco. Naalala niya si Luna na mahinang tinatawag siya, naalala niya ang namumuong luha sa mata ni Miguel na nagmamakaawa. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi at tumango, "Sige, nanay, makikinig ako. Kahit na magtrabaho ako hanggang sa maubos ang lakas ko, tatanggapin ko, basta't buhay ang kapatid ko, may pag-asa pa ang pamilya natin." Umiyak si Isabel at niyakap ang kanyang asawa. Pinunasan ni Aling Teresa ang kanyang luha at nakaramdam ng kakaibang gaan sa kanyang puso. Mula noon, nagkasundo ang lahat na si Luna ay magpapatuloy sa paggamot sa syudad. Nagtrabaho si Marco ng buong araw at gabi, si Isabel naman ay nagtahi ng walang tigil, at si Aling Teresa ay nag-aalaga ng mga bata para sa ilang pamilya sa paligid ng ospital para kumita ng karagdagang pera. Ang kanilang buhay ay mahirap pero walang nagrereklamo dahil lahat sila ay may isang layunin, iligtas ang buhay ni Luna. Nagbago din si Miguel, naging mas mabait siya, at mas nag-aaral, minsan ay tinutulungan pa niya ang kanyang lola na magbenta ng mga maliliit na gamit. Minsan, binigyan niya si Aling Teresa ng ilang barya at sinabi, "Lola, tulong ko po ito sa pambili ng gamot ni nanay. Kapag malaki na po ako, magtatrabaho po ako para buhayin kayo at si nanay." Niyakap ni Aling Teresa ang kanyang apo at bumagsak ang luha. "Kailangan mo lang mag-aral at maging isang mabuting tao, masaya na kami ng nanay mo." Lumipas ang panahon, pagkatapos ng ilang buwan na pagtitiyaga, ang kalusugan ni Luna ay gumaling ng husto, kaya na niyang maglakad ng dahan-dahan, ang kanyang payat na mukha ay may buhay na sa kanyang mga mata. Ngumiti ang doktor, maganda ang reaksyon ng pasyente. Kung magpapatuloy ang pagbuti, sa loob ng ilang buwan, kaya na siyang lumabas ng ospital, kailangan lang ng regular na check-up. Nang marinig ang balita, umiyak ang buong pamilya. Lumuhod si Aling Teresa, at pinagsama ang kanyang mga kamay para magpasalamat sa Diyos. Umiyak si Isabel at niyakap ang kanyang kapatid. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang kapatid, at sa unang pagkakataon ay tumawa siya ng maluwag pagkatapos ng maraming araw na puno ng kalungkutan. "Nakita mo? Sabi ko na, basta't magtiyaga ka, hindi ka pababayaan ng Diyos." Sa araw na lumabas si Luna ng ospital, magkakasama silang naglakad pabalik sa maliit na bahay. Nagulat ang mga kapitbahay nang makita nila si Aling Teresa na kasama ang payat na babae at si Miguel. Nang ikwento niya ang buong kwento, marami ang umiyak at humanga sa kabaitan ng pamilya. Nang umupo sila sa lumang bahay, tiningnan ni Luna ang paligid, puno ng luha ang mga mata. "Nanay, sa loob ng maraming taon ay walang direksyon ang buhay ko, ngayon, nakaupo ako sa tunay na tahanan.
Parang panaginip po. Mahigpit na niyakap ni Aling Teresa ang kanyang anak, at nanginginig ang boses, hindi ito panaginip, anak, ito ang tunay mong tahanan. Mula ngayon, ikaw at si Miguel ay hindi na mag-iisa. Kumuha si Isabel ng mainit na tsaa at ibinigay sa kanyang kapatid. Ngumiti siya, ate, ikaw ang aming ate, at ikaw ay biyaya sa pamilya. Naniniwala ako na mula ngayon ay magiging mas malapit pa tayo. Umiyak si Luna. Isabel, utang na loob ko sa'yo. Kung wala ang mga tirang kanin na dinala mo, baka wala na ako ngayon. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Isabel. Naalala niya ang mga unang araw na lihim siyang nagdadala ng kanin, takot na baka magalit ang kanyang biyenan. Sino ang mag-aakala na ang maliit na bagay na iyon ay mag-ugnay sa isang koneksyon ng dugo na inakala nilang naputol na? Ang buong pamilya ay nagtipon sa isang simpleng hapunan, hindi ito mamahaling pagkain, simpleng sabaw at isda, pero lahat sila ay masarap ang kain. Dahil ang hapunan ay puno ng pagmamahal. Tiningnan ni Aling Teresa ang paligid, at huminga ng malalim sa kasiyahan, basta't kumpleto tayo, ang bawat hapunan ay isang salu-salo. Masayang-masaya si Miguel na nagkukwento tungkol sa paaralan, at ang mga anak ni Marco ay naging malapit na sa kanilang tita. Ang tawa ay umalingaw-ngaw. Nang makita ang eksenang iyon, lumingon si Marco sa kanyang asawa at bumulong, akala ko dati ay walang silbi ang mga tirang kanin, pero ngayon, naintindihan ko, ito pala ang himala. Dahil sa'yo, nagkaroon ang pamilya natin ng ganitong araw. Ngumiti si Isabel at tumulo ang luha. Mahal, ang buhay ay para magbahagi, basta't may mabuting puso ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Nang lumubog na ang araw at tulog na ang lahat, nakaupo pa rin si Aling Teresa sa labas, tinitingnan ang maliwanag na buwan. Mahina niyang sinabi, mahal, sa wakas, nahanap ko na ang anak ko, nahanap ko na ang kaligayahan ng pamilya. Kahit na mahirap, basta't may pagmamahal, kaya nating lumaban hanggang sa huli. Ang kwento ay nagtapos sa pagkakaisa. Lahat ng problema, luha, at sakit ay nagpatuto sa pamilya na wala nang mas mahalaga sa buhay kaysa sa pagmamahal ng pamilya at kabaitan. Ang mga tirang kanin na tila maliit lang ay nagligtas ng buhay ng isang tao, nag-ugnay sa isang pamilya, at nag-iwan ng isang aral. Basta't marunong kang magbahagi, ang kaligayahan ay kusang darating. Ang kwento tungkol sa manugang na nagbalot ng tirang kanin ay lumagpas sa isang trahedya o isang emosyonal na kwento sa pamilya. Ito ay isang salamin din sa ating buhay ngayon. Sa gitna ng mga problema sa buhay, minsan ay nakakalimutan natin na ang tunay na kaligayahan ay hindi galing sa yaman kundi sa pagmamahal, pagbabahagi, at pag-unawa. Ang isang tirang kanin na tila maliit lang ay naglalaman ng walang katapusang pagmamahal ng isang manugang para sa pamilya at naging isang hindi nakikitang lubid na nag-ugnay sa mga taong dating magkalayo. Ang biyenan na dati nagdududa ay nakita na ang kabaitan ng kanyang manugang. Ang anak na dating makasarili ay natuto ng magmahal sa kanyang tunay na kapatid. At ang mga bata ay natuto din sa halaga ng kabaitan. Ang mga simpleng bagay na iyon ang gumawa ng isang tunay na pamilya. Ang malalim na aral na natutunan ay alamin ang mabuting puso ng isa't isa. Huwag husgahan ang isang tao sa kanilang panlabas na anyo. Ang isang maliit na kilos, ang isang simpleng galaw ay pwedeng magligtas ng isang buhay at magbago ng kinabukasan ng isang pamilya. Sa buhay, kung marunong tayong magpatawad at maging mapagbigay at unahin ang pagmamahal sa lahat, ang kaligayahan ay laging darating. Tulad ng pamilya sa kwentong ito na nagkaisa at nalampasan ang lahat ng problema. Ito ay hindi lang isang emosyonal na kwento tungkol sa biyenan at manugang kundi isang paalala rin sa bawat isa sa atin. Mahalin at pahalagahan ang mga taong malapit sa atin. Dahil kapag nawala na sila, gaano man kalaki ang pagsisisi, hindi na natin sila maibabalik. Kung naantig ang puso ninyo sa kwentong ito, paki-subscribe, like, at share ang video para maibahagi ang mga halaga ng kabaitan at mga malalim na aral sa mas maraming tao. Huwag kalimutan na i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga emosyonal at makabuluhang kwento ng pamilya na ibibigay namin araw-araw. Ang pagmamahal ng pamilya ay isang walang katumbas na regalo mula sa buhay. Ang pagpapanatili ng pagmamahal ng pamilya ay nangangahulugan na pinananatili mo ang kaligayahan. At siguro minsan, nagsisimula ang kaligayahan sa pinakamaliit na bagay tulad ng isang tirang kanin na puno ng pagmamahal.